Mga walang iya, lumayas na kayo sa bahay ko. Hindi na kayo nakakabayad ng upa. Punong-puno na ako sa inyo mga hinayupa kayo. Pabalik-balik ako pero wala naman ako napapala sa inyo. Aling Pasita, wag yun naman kaming sigawan. Naririnig tayo ng ibang tao. Oh. Magbabayad naman kami. Pero ngayon, medyo madidelay lang kami kaunti dahil nagkaroon kami ng problema sa trabaho. Ano? Madidelay? Nang kaunti? Nagpapatawa ka ba, Nolan? Paanong konti lang? Magdadalawang buwan na kayong walang binabayarang upa. Mamamatay na lang ako sa Rayuma, hindi pa rin kayo nagbibigay. Grabe naman, wala namang namamatay sa Rayuma. Isa ka pa, wala ka ring ambag, wala kang kwenta. Aray ko, grabe naman sa salita. Magbayad kayo bago matapos ang linggo. Kapag wala pa rin kayong naibigay, palalayasin ko kayo. Ipapahakot ko na ang mga gamit nyo palabas ng bahay ko. Naintindihan nyo ba? Aling Pasita, pwede bang kalahati na lang muna? Anong kalahati? Anong tingin nyo sa akin? Aswang? Opo. Anong sinabi mo? Ay, wala po. Sabi ko po, ang ganda nyo. Huwag mo akong binobola-bola. Hindi ako natutuwa sa iyong kumag ka. Final lang desisyon ko. Kapag wala pa rin kayong binayad na buo, umalis na kayo dyan. Kung hindi, dalawa lang ang mangyayari sa inyo. Una, pwede kayong makulong. Pangalawa, pwede ko kayong ipabugbog. Napalunok na lamang ng laway si Nolan. Batid niyang hindi malabong mangyari ang sinasabi ni Aling Pasita. Marami na silang naririnig na kwento tungkol sa mga pinabugbog na matandang babae. Iniwan na sila ng matandang babae. Napabuntong hininga na lamang ang dalawang binata at saka napaupo sa harapan ng kanilang pintuan. Nasaan na naman ba si Bentong? Ewan ko nga sa siraulong yun eh. Hindi na naman umuwi kagabi. Mamaya nga, hingan mo ng pera yung taong yun ha. Baka sakaling may pang-abono muna siya sa bahay. Sige. Mahirap na rin kasi baka mamaya totohanin ni Aling Pasita ang banta niya. Gagawin niya talaga yun. Parang hindi mo naman alam na ginawa na niya yun dati. Napapailing na lamang si Nolan kung bakit ba kasi kung kailan parating ang mga bayarin nila saka pa nagkatanggalan ng tao sa kanilang trabaho. Halos mag-iisang taon na rin silang makakasama sa iisang bahay. Sa katunayan, hindi naman talaga sila tubong Baryo Rosario. Nanirahan lang sila roon para sa kanilang trabaho. At ngayong wala ng trabahong dalawang binata, mukhang mapipilitan na rin silang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Si Bentong na lang ang natitira nilang pag-asa. Hindi nagtagal, dumating na nga ang binatang si Bentong. May mga dala pa itong pasalubong sa kanila. Kaya kahit na papaano, napanatag ang kanilang kalooban na may pera nga ito. Oh, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Para kayong pinagsakluban ng langit at lupa ah. Papaano? Nagpunta si Aling Pasita kanina. Nagsisigaw na naman dito. Naniningil na. Diba, alam mo naman na nakakasama kami sa tinanggal sa trabaho. Kaya Bentong, ayos lang ba na ikaw na muna mag-abono? Sa mga susunod na araw pa kasi ibibigay yung sahod namin eh. Ay, pambihira. Inangutang lang din ako ng pera eh. Wala rin akong sasahurin kasi. Ha? Kasi ano? Natanggal na rin ako sa trabaho. Ay Diyos ko naman, nakisabay ka pa talaga? Anong nakisabay? Ginusto ko bang natanggal ako? Sisihin mo boss namin no? Nagbabawas na sila ng tao dahil nagtitipid na sila. Malapit na rin kasing malugi yung kumpanya nila eh. Hoy, paano na ngayon ang gagawin natin? Palalayasin niya tayo kapag wala tayong naibayad. O mas masakla pa, ipapabugbog niya tayo. Meron akong alam na paraan para magkaroon tayo ng pambayad. Oy, ano naman yan? Hahanap na naman tayo ng sugar mommy sa sentro. Utak mo talaga biya eh no? Hindi yun. Bago ko sabihin, tatanungin ko muna kayo kung lahat ba gagawin nyo para magkapera. Malamang oo. Wala naman na tayong ibang choice eh. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Narinig ko sa matatanda. Sa dulo ng baryo natin, maraming bayawak na pagala-gala. Manghuli tayo. Diyos ko. Alam mo naman na takot ako sa mga ganyan eh. At saka di ba, nangangagat yan? Kaya nga tuturuan ko kayo kung paano ang gagawin nyo para hindi kayo makagat. Marami kong alam sa panghuhuli ng ganyan. Noong nasa Sorsogon pa ako madalas kaming manghuli niyan para ibenta sa mga inchik. Magkano naman kaya ang bentahan ng mga ganyan, Bentong?
Mas bata, mas mahal. Mas mahirap ulihin ang mas maliit pero doon tayo mas kikita. Ano? Palag-palag na ba? Nagkatinginan ng dalawang magkaibigan na si Nolan at Ricky. Kahit na nagdadalawang isip, papatusin na nila ang gustong mangyari ni Bentong. Isa pa, wala rin naman kasi silang maisip na mas magandang paraan para masolusyonan ang kanilang problema. Kinagabihan ay wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad nilang inihanda ang kanilang mga sarili at ang mga gamit na kanilang dadalhin. Alam naman ni Bentong ang mga gagawin nila, kaya ang gagawin ni Nolan at Ricky ay sumama at sumunod. Sigurado ka bang wala namang magagalit kapag ginawa natin to? Bakit naman may magagalit? Wala namang nagmamay-ari ng mga bayawak na yun. At saka, para sa lahat ng kagubatan, no? Kasi di ba, yung ibang mga ngaso, akala mo kung sino mga tagapagmana ng kagubatan? Wala yan. Ako bahala. Kapag may nang ano sa atin, iuuntog ko sila sa muscles ko. Siguraduhin mo lang kasi kung palpak to, mayayari talaga tayo kay Aling Pasita. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa dulo ng Baryo Rosario. Tahimik, walang katao-tao. Tanging ang mga kuliglig lamang ang maririnig sa paligid. Ang ganong atmosfera ay nakadagdag hiwaga at kaba sa nararamdaman ni Nolan. Pero pinipilit na lamang niyang alisin yon sa sistema niya. Oh, nandito na tayo. Manda kayo Makasabi naman to na umanda, para namang sasaba kami sa gera. Sira ulo. Malamang mabibilis sa mga bayawak. Lalo na yung maliliit. Kapag tatanga-tanga ka, baka makagat ka pa. Oo pre, tama si Bentong. Di ba ikaw na rin nagsabi na nangangagat sila? Kaya focus ka dyan Dito nakasalalay ang kinabukasan natin. Kapag wala tayong nahuli kahit na isa, siguradong sakali na tayo matutulog. Nang may pasa sa muka. Pumasok na silang tatlo sa kagubatan. Maigi nilang itinutok ang ilaw sa mga gilid-gilid. Noong mga sandaling yon, kahit na porsigido si Nolan, hindi pa rin niya maiwasang hindi kabahan. Yung kasi ang unang pagkakataon na ginawa niya yon. Tiningnan nila ang mga sulok-sulok kung saan dun daw di umano nagtatago ang mga bayawak. Pero sa kasamaang palad, wala pa rin silang nakikita. Kahit mag-isang oras na sila roon. Hindi na nga nila napapansin na unti-unti na pala silang napapalayo. Masyado nang masukal ang kanilang nadaraanan. Sobrang layo na natin Parte pa ba ng baryo natin to? Oo, parte pa rin to. Ang sabi kasi nila dati, itong parting ito ang unang tinirhan ng mga tao. Kaya kung napansin nyo kanina, may mga kubo tayong nadaanan. Ang usap-usapan, dating tirahan ng mga manunugis sa mga kubo na yun. At dito sa area na to, unang nabuo ang Baryo Rosario. Anong manunugis naman yung sinasabi mo? Manunugis? Yung mga umano sila ng Puro ka naman ano? Ano nga? Mga nanguhuli o pumapatay daw sila ng aswang. Narinig ko na nga yan. Pero di ba, kwentong bayan lang ang mga aswang? Hindi ko sigurado. Wala naman akong pakialam Ituon nyo na lang yung atensyon nyo sa ginagawa natin. Masyadong mabibilis sa mga bayawa kaya kung di kayo nakafocus, wala talaga tayong mahuhuli. Ang sabihin mo, wala talaga nun dito. Huwag kang maingay. Bakit? Huwag kang maingay, may naririnig ako. Dahan-dahang naglakad si Bentong sa harapan ng malaking puno. Tinutukan niya yun ng ilaw. Nakita nila roon ng isang bayawak na parabang nakatingin din sa kanila. Nakita nila roon ng isang bayawak na parabang nakatingin din sa kanila. Nang makita nilang parang hindi gumagalaw ang bayawak, agad-agad na rin silang kumilos. Hawak-hawak nila ang tig-iisang sako. Pero nagulat na lamang sila nang biglang gumapang ang bayawak palayo. Abulin natin! Diyos ko, nakatunganga pa kayo dyan! Wisit naman bayawak to, biglang tumakbo. Nilakihan ni Nolan ang kanyang hakbang para makahabol siya sa dalawa niyang kasama. Pero noong mga sandaling yon, bigla na ring nawala sa paningin nila ang bayawak. Laking pagkadismaya ng tatlo sa nangyari. Hindi nila maiwasang hindi magsisihan. Ang babagal nyo kasi! Kung kumilos sana kayo kagad, di sana nahuli natin. May pambayad na sana tayo ng upa. Aba, bakit naman kami ang sisisihin mo? Ikaw nga tong bumugaw sa bayawak Kung hindi ka sana agad kasi lumapit,
hindi naman siya tatakbo. Naku naman oh, nagsisiyan pa tong dalawang kumag na to. Wala na tayong magagawa kung nakatakas na. Ipagpatuloy na lang natin ang paghahanap. Ang mahalaga ngayon, alam na nating meron naman talagang bayawak dito. Uy, tingnan nyo. May bahay oh. Mukhang may nakatira dyan ah. May ilaw yung bahay eh. Hoy, anong gagawin natin? Bayawak ba nakatira dyan para lumapit tayo dyan? Hindi magtatanong lang tayo. Baka kasi may alam sila kung saan parte ng area na to nagtatago ang mga bayawak. Napapailing na lamang na sumunod si Nolan at Ricky kay Bentong. Nang makalapit na sila sa bahay, napansin nila ang malit na bell na nakasabit sa gilid ng gate na kawayan. Pinatulog nila yon para maabisuhan kung sino man ang nasa loob. Magdadalawang minuto na pero wala pa rin lumalabas ng bahay. Baka naman nakakaabala pa tayo. Mukhang tulog na yung nasa loob niyan eh. Oo nga pre, tsaka sobrang layo na rin natin. Parang hindi na yata to parte ng Bayo Rosario eh. Ubal mo nga kayo. Naririnig ko may tao sa loob. Ang bira. Naririnig mo eh, wala nga kaming naririnig. May naririnig ka bang? Manahimik ka nga kasi muna. Sabay-sabay silang napatigil na makita nilang nagbukas ang pintuan ng bahay na bato. Maya-maya lang, isang babaeng nakapula ang lumabas ng simpleng bahay na yon. Mahaba ang kanyang kasuotan. Marami siyang palawit na kung ano-anong burloloy sa katawan. Pero ang mas nakapukaw ng kanilang atensyon ay ang kakaibang ganda ng babae. Kahit na hindi naman maliwanag doon dahil malaking lampara lang naman ang ilaw sa labas, kitang-kita pa rin nila ang maladiwatang kagandahan ng dalaga. Pare-pareho silang natulala. Hindi na nga nila namalayan na nakalapit na pala sa kanila ang dalaga. Anong kailangan nyo? Sino kayo? Paano nyo nalaman ang bahay ko? Ang ganda mo naman. Para kang bulaklak sa ilalim ng silong ng bahay na may nagaanuang mag-asawa sa ibabaw at ang kanilang aray. Huy, pinagsasasabi mo kasi. Mayos ka nga. Miss, ako nga pala si Nolan. Ito si Bentong at ito namang isa ay si Ricky. Napadaan lang naman kami rito. Nanguhuli kasi kami ng bayawak. Nanguhuli kayo ng bayawak? Bakit? Anong gagawin nyo sa bayawak? Uy, Bentong, magsalita ka naman. Ha? Ang bira. Natuliro na ba kayo? Ako na nga. Miss, kailangan kasi namin ng pera. Manguhuli kami ng bayawak para ibenta sa mga Chinese sa bayan. Yung pera nakikitain namin, ipambabayad namin sa upa. Kasi palalayasin na kami sa inuupahan namin. Kasi wala kaming pambayad eh. Or else, papalayasin na kami or bubugbugin kami. Hindi kayo dapat nanguhuli ng bayawak sa parting to. Mapapahamak lang kayo. Alam naman namin na delikado ang mga bayawak. Nangangagat sila. Alam namin yun. Pero wala naman kaming magagawa sa ngayon eh. Hindi naman kami makabalik sa trabaho. Wala kayong ideya kung anong klase ng mga bayawak ang narito. Kaya hanggat maaga pa, itigil na ninyo ang gusto nyong gawin. Paano naman yung pambayad namin sa upa? Ibang bagay ang pagkakitaan nyo. Hindi nyo dapat pinagdidiskitahan ng mga bayawak dahil kakaiba sila. At baka maging buhay pa ninyo ang kapalit. Ano kasi? Bakit parang napaka-misteryoso na mga sinasabi mo? Pwede mo naman kaming diretsuhin eh. Mas ligtas kayo kung wala kayong alam. Kaya mas mainam na umalis na kayo. Sino ka ba? At anong pangalan mo? Hindi nyo na kailangan pang malaman. Sundin nyo na lang ang sinasabi ko. Umalis na kayo rito bago pa itong maging dahilan kung bakit magbabago ang buhay ninyo. Pasensya ka na miss ha. Pero hindi ka naman kasi namin kilala eh. Kaya paano kami makikinig sa'yo? Kailangan na kailangan talaga namin ng pera eh. Wala na kaming ibang maisip na paraan para kumita ng hindi bababa ng 20,000. Eto na lang. Kaya sana, kung hindi mo kami matutulungan, huwag ka na lang sana makialam. Uy, mayos ka nga. Babae yan oh. Wala naman ako masamang sinabi ah. Totoo naman na kailangan nating kumita. Miss, pasensya ka na talaga ha. Pero kung mapapautang mo kami, pwede naman kaming tumigil na eh. Uy, ito talaga sobrang kapal ng muka. Sige na miss, maraming salamat na lang sa oras ha. Lalarga na kami, manghuhuli pa kami ulit eh. Pagsisisiyan nyo ang gagawin nyo. Ngumiti na lang si Nolan sa dalaga.
Pero aminado siyang nahihiwagaan din siya kung anuman ang naisabi ng babae sa kanila. Ganun pa man, kailangan nila magpatuloy. Kailangan nila ng pera dahil hindi na nila alam kung saan sila pupulutin kapag wala silang nadiskartehang pera. Bumuntong hininga na lamang si Nolan habang naglalakad sila. Si Bentong naman bigla na lang nagsalita matapos ang ilang minutong pananahimik. Ito naman si Nolan, ang sungit mo sa babae. Ayaw mo ba sa maganda? Mahilig ako sa maganda, pero hindi naman ito ang panahon para makipaglandian eh. Di ba kaya tayo narito para hindi tayo mapalayas? Kayong dalawa talaga kapag nakakita ng magandang babae, nawawala kayo sa sarili. Nagpatuloy na lamang sila sa kanilang panguhuli. Inabot na sila ng halos 4 na oras sa kagubatan pero wala pa rin silang napapala. Naliligaw na nga rin sila ng landas. Hindi na nila alam kung papaano sila makakabalik. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Hindi nyo man lang tinandaan kung saan yung daan pabalik. Oh, bakit ako? Sino bang nagyaya magpunta rito? Sino bang nagsabi na kailangan natin ng pera? Di si Aling Pasita, buwang ka pala eh. Di kasalanan niya to. Wala na nga tayong nahuli. Bangayan pa kayo ng bangayan. Malas naman talagang buhay to oh. Oh, dito sa kaliwa. Baka may daan na rito. Lumiko nga sila sa kaliwa. Nabuhayan sila ng loob na makita na nila ang ilog na kanilang nadaanan kanina. Nabawasan na rin ang kaba at pag-iisip nilang baka pinaglalaruan na sila ng engkanto. Patawid na sana sila sa ilog nang bigla makakita sila ng bayawak na nasa ibabaw na malaking bato. Para itong may tinitingnan sa malayo. Nagkatinginan ng tatlo. Nagkakasenyasan. Ako na uhuli. Hinanda na ni Bentong ang malaking sako. Marahan siyang naglakad. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang humarap ang bayawak sa kanila. Mabuti na lamang ay agad-agad na ring sinaklob ni Bentong ang sako sa bayawak. Matagumpay nitong nahuli ang hayop na yon. Dali-dali nilang tinalian ang sako para hindi na yon makakawala pa. Tuwang-tuwa ang tatlo. Sobrang saya nila dahil sa wakas, meron na rin silang maibebenta. Ayos! Malit na bayawak to, kaya mas mahal to. May pambenta na tayo bukas. Anong bukas? Pwedeng-pwede na ngayon to mga pre. Bakit? May bibili niyan ngayon? Oo, may alam akong black market. Puntaan natin ngayon. Buhay na buhay pa ang lugar na yun ngayon. Nagkatinginan ng tatlo. Gumuhit agad ang kakaibang ngiti sa kanilang labi. Nagmamadali na silang makalis sa lugar na yon. 12:00 na ng gabi na makabalik sila sa kanila. Buti na lang ay meron pa silang inabutan na tricycle sa terminal. Naihatid sila nito sa harapan ng isang lumang lugar. Abandonadong baryo. At kung titingnan, mukhang wala nang nakatira doon. Sigurado kang dito yon? Sumunod na lang kayo sa akin. Paano mo nalaman ng mga ganito? Sinabi ko naman kasi sa inyo dati, marami din akong koneksyon. Siguraduhin mo lang na hindi tayo mapapahamak dito ah. Basta, buhay pa yung bayawak na dala natin, wala namang mangyayaring masama. Buhay pa naman. Isa pa, madali lang naman kausap ang mga inchik. Kaunting usap lang yun. Pumasok na rin sila sa lumang baryo na yon, kung saan sang eskinita sila pumasok. Hindi nagtagal, nakita na rin nila ang maliwanag na tila palengke. Pero ang mga itinitinda roon ay halos puro exotic. Medyo illegal lang ang ibang binibenta rito kaya sasaglit lang tayo. Ibibenta lang natin to. May kakilala akong inchik. Sira ulo ka talaga. Bakit hindi mo kagad sinabi na illegal? Paano kung nagkaroon ng raid dito tapos nahuli tayo? Kahit kailan talaga, ang bano mo mag-isip no? Di kung sinabi ko baka di kayo sumama. Gusto nyo, ako lang makinabang dito? Ako na nga humuli. Pumasok nga sila sa black market at agad na hinanap nila ang kakilalang inchik ni Bentong. Hindi nagtagal, meron na silang nilapitan na isang tent. May 2 malaking tao na nagbabantay sa labas. May mga nakasukbit na baril sa tagiliran. Tingin pa lang sa kanila ng mga yon ay parang hindi na yon natutuwa sa kanila. Kinakabahan naman si Nolan sa mga sandaling ito. Pakiramdam niya kasi lahat ng nakikita nila roon ay puro iligal. Kakilala ko si Mr. Ching. Dati na rin ako nagbenta ng bayawak sa kanya. Pwede bang papasukin niyo kami kasi may dala kasi kaming bayawak ngayon?
Nagkatinginan ng mga lalaki. Sumenyas lang ang isa na pumasok sila sa loob. Kaya nagmamadali na rin silang ipakita sa matandang inchik ang kanilang daladala. Sakto naman napapalabas na sanang inchik kasama ang 2 tauhan nito. Magandang gabi, Mr. Ching. Narito na ulit ako. May dala akong bayawak. Alam kong naghahanap ka nito eh. Ako nga hanap bayawak. Tingin ako na huli mo. Binuksan kagad ni Bentong ang sako. Pagsilip na matandang inchik, agad na sumilay ang ngiti nito. Para itong naka-jackpot. Akin bili ka agad ito. Bigay kita 5,000. Mr. Ching, talo naman kami dyan. Nung nakaraan, pumayag akong ibenta sa iyo 2,000 yung 2 bayawak na pinabenta sa akin. Ngayon, hindi na po pwede yun kasi nangangailangan kami ng pera eh. Sa iba na lang namin ibebenta, Mr. Ching. Ikaw istorbo akin. Ikaw sayang oras ko. Tapos ikaw sabi sa akin, ayaw mo benta? Ako ba ayaw loko? Grabe, hindi naman, Mr. Ching. Gusto ko lang naman po ng patas. Hindi po kasi makatarungan ng presyo na sinabi niyo eh. Isa pa, maliit na bayawak yan oh, dapat mas mahal yan. Kung di mo bigay sa akin bayawak sa 5,000, kunin ko yan libre. Teka. Hindi naman tama yan. Pinaghirapan naming hulihin yan tapos kukunin nyo lang ng libre. Sige na, papayag na kami ng 5,000. Ikaw, wag kasali usapa mga matalino. Wala ka alam dito kaya ikaw tahimik. Grabe naman kayo sa amin porke mayaman kayo. Kung hindi nyo kayang magbayad ng tama, paalisin nyo na lang kami. May iba pa dyan na karapat-dapat sa nahuli namin bayawak. Pasensya na po kayo pero wag na po kayo magalit. Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Sinasabi lang naman po namin ang totoo. Kahit gusto nyo, ayaw nyo, ako wala pake. Kayo abala akin oras. Ako kuha para sa akin. Kumilos sa mga lalaking tauhan ng inchek at naglabas ng baril saka itinutok sa kanila. Sa mga sandaling yon, kagad na dumaloy ang takot sa kalooban ni Nolan. Wala na silang nagawa ng makitang nakahawak na sa gatilyo ang mga yon. Anumang oras, maaari silang bumulagta kapag pumalagpas sila. Kaya kahit na ayaw nilang ibigay ang pinaghirapan nila, hinayaan na lang nilang makuha ni Mr. Ching kaysa naman sila ang kunin ng langit. Umalis ang inchik kasama ang mga bata-bata nito. Naiwan sila sa loob ng tent na sandali pang natulala. Nang masiguro nilang wala na nga ang mga yon, saka pa lamang sila natauhan. Napaupo na lamang sila at tuminga ng malalim. Buong akala nila ay yun na ang kanilang katapusan. Akala ko ba walang mangyayaring masama sa atin? Lintik na yan. Munti ka na nating makita si San Pedro Uy, Bentong, ano na? Palyado to. Kasalanan mo to eh. Ay nako, pambirang buhay naman talaga oh. Yun na nga lang ang pag-asa natin eh. Nakuha pa sa atin. O naman kasi Bentong eh. Di mo man lang sinabi na ganun pala katarantado yung inchik na yon. Eh di sana sa iba na lang natin inalok. Hindi ko naman alam na ganun siya eh. Nung una kasi namin pagkikita, mabait naman siya. Noong pagkikita nyo pa yun, kailan pa yun? Akala mo yata hindi nagbabago ang tao eh. Wala tayong napala. Nga. Oo na. Kasalanan ko na. Kung makasisi kayo dyan eh, kala nyo naman may magagawa ako sa baril. Ako naman ang nakahuli nun eh. Wala nga kayong ambag pero kung sisihin nyo ako, parang di kayo makikinabang sa akin. Hoy, may ambag din kami no? Naghirap din kami maghanap Tsaka pwede ba? Kung aaminin mong kasalanan mo to, tanggipin mo na lang. Dahil pang sinasabi. Kahit magrambulan pa tayo dito, wala naman na tayo magagawa eh. Dala-dala na ng 3 lalaki yung bayawak na yun. Ang isipin na lang natin ay kung paano tayo makakahanap ng ipambabayad kay Aling Pasita. Napapakamot na lamang sa ulo ang binatang si Nolan. Sumasakit ang utak niya sa kakaisip. Kung bakit ba naman kasi kung kailan sila sinisingil, saka pa sila nawalan ng trabaho. Naglakad na lamang palabas ng black market ang makakaibigan. Sa kanilang paglalakad ay natanaw nila si Mr. Ching na nasa harapan ng isang sasakyan kasama ang 3 lalaki. Meron itong kinakausap. Sa takot na baka patayin sila ng mga yon, hindi na muna sila tumuloy. Mas pinili nilang gumilid at hintayin makaalis sa mga yon. Malas talaga. Sino bang may balat sa puwet dito? Parang ayaw talaga tayong paalisin
Manahimik ka na lang dyan kasi baka marinig pa tayo rito. Mukha pa namang sanay na pumaslang ng tao mga yan. Oh, tingnan nyo oh. Nagtaka silang tatlo nang masipat nilang parang umuga ang sasakyan. Nagtaka rin ang mga tauhan ni Mr. Ching. Lumapit ang mga armadong lalaki sa compartment. Nagtaka ang mga yon kung ano ang iba pang nasa loob. Samantalang ang bayawak lang ang inilagay nila roon. Mga ilang sandali lang, kahit ang magkakaibigan ay nagulat din na mabuksan na ng lalaki ang compartment. Isang babae kasi ang lumabas doon. Biglang sinakmal ang isang lalaki. At kahit pinagbababaril na nila yon, ay hindi naman nila mapatay. Masyado mabilis ang babae. Gumagapang-gapang yon sa kung saan-saan. At sa isang iglap lang, ang nilapan naman nito ay ang natitirang dalawang lalaki. Sirit agad ang dugo ng mga yon mula sa leeg. Samantala, hindi naman makagalaw noon ang matandang incheck na si Mr. Ching. Nanlalaki lamang ang mga mata nito. Tatakbo pa sana matanda pero laking gulat din ito ng lapain ng babae. Sa isang iglap lang, nakabulagta na ang tatlong lalaki pati na rin si Mr. Ching. Gagi mga pre, anong nangyari? Anong klase ng taong isang yun? Ayaw kong sabihin to pero mukhang totoo ngang may aswang dito dati sa atin. Ha? Aswang? Seryoso ka ba? Paano ipapaliwanag yung nakita natin? Nolan, malakas ang tsansang aswang nga yun. Ayun oh, umalis na. Uy, Bentong! Napilitan na lamang silang sumunod kay Bentong nang lumabas na rin yon sa kanilang kinalalagyan. Nilapitan nila ang wala ng buhay na mga tao. Napatakip na lamang sila ng bibig. Masuka-suka pa si Ricky nang makitang nakalabas pa ang ilang laman loob na mga yon. Tingnan nyo oh. Lumapit si Bentong at Ricky sa compartment. Nakita nilang sako na lamang ang naroon at wala na ang bayawak. Nagtataka sila. Wala naman kasi silang nasipat na may bayawak na lumabas sa compartment. Nasaan na yung bayawak dyan? Mga pre, kailangan na natin makalis na rito. Baka mamaya may makakita sa atin at tayo pa ang pagbintangan. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad silang kumaripas ng takbo at nakalabas na rin sila sa abandonadong baryo na yon. Tingin nila, ilang araw pa bago matutuklasan ang bangkay na yon dahil mukhang wala namang dumadaan sa parting yon. Kaya naman naisipan ni Ricky na ipaalam sa mga pulis ang nangyari. Pero tuto lang dalawa sa kanya. Nag-iisip ka ba? Kapag nakialam ka, baka mamaya tayo talagang pagbintangan. Isa pa, tingin mo maniniwala ang mga pulis na aswang ang gumawa nun sa kanila? Hindi. Baka maginala pa sila na sabog tayo kasi nagamit tayo ng bawal na droga kahit na hindi naman. Tama si Nolan, sasabi tayo dito. Kaya manahimik na lang tayo. Isipin na lang natin na kinarma siya sa ginawa niya sa atin. Basta, wala tayong nakita. Iisipin natin na parang walang nangyari. Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makabalik na sila sa kanilang tinitirhan. Tulala na naman ang tatlo kahit na madaling araw na. Hindi sila makatulog dahil sa kanilang iniisip. Parang naglalaban-laban sa utak nila ang kawalan nila ng pambayad pati na rin ang ideyang baka aswang nga ang pumaslang kina Mr. Ching. Kinabukasan, maagang umalis ang lalaking si Bentong. Nagpaalam ito sa kanila na maghahanap lang ng trabaho na pwedeng ekstrahan. Naiwan si Nolan at Ricky sa bahay. Paabot nga ng sandok dyan. Yung malalim ha. Oh, eto. Pambira naman. Bakit nakayupi ito? Hindi na tuloy malalim. Nadaggan lang yata ng mga mabibigat na hugasin dyan. Pati sandok, wala na tayong pambili. Nakakaawa naman tayo. Mas nakakaawa tayo kapag inagis na yung mga damit natin sa labas. Buti nga kung ganun lang ang mangyari. Paano kung ipabugbog tayo sa mga apo niyan? Diyos ko. Mamaya nga, lalabas din ako. Maghanap ako ng mapagkakakitaan. Kung bumalik na lang kaya tayo dun sa gubat para manguha ulit ng bayawak. Tapos tayo na magbenta. Wala naman kasing kwentang kakilala ni Bentong Sigurado ka bang gusto mong bumalik sa gubat? Wala naman tayong ibang paraan para mas kumita na mabilis. Yun lang naman. Bakit? May choice ba ako? Wala. O sige, mamaya. Tabihan ulit natin si Bentong. Sabay silang nakatingin sa labas nang makita nilang tumigil doon ang isang matandang lalaki. Tila meron itong hinahanap sa maliit na bag na dala nito.
Kilala mo ba yan? Hindi. Bakit? Sino ba yan? Si Mang Soro yan. Di mo kilala yan? Yan yung matandang nakita natin dati na tumatawa mag-isa tapos nakaupo sa tulay. Yung akala ng mga tao tatalo na sa ilog. Ah, oo. Naalala ko na. Mas mahaba na kasi bigote at balbas niya ngayon eh. Alam mo ba kung bakit nabaliw yan? Hindi. Bakit ba? Ang usap-usapan, yung mga apo niya at ang asawa niya, naabutan niya raw na patay na sa loob ng kubo nila. Minasaker pre. Kahit naman sino, di ba, mababaliw kapag ganun ang ginawa sa pamilya mo. Ay nako, nakakaawa. Potik, naalala ko na naman yung nasaksihan natin kagabi. Nakakaawa. Sobrang sakit nun. Mawalan ka pa nga lang ng alagang aso, masakit na eh. Paano pa kaya kung tao na mahal mo sa buhay? Kaya nga tingnan mo, patawa-tawa kahit wala namang nakakatawa. Ang dungis-dungis na rin niya. Magaling na manghihilot daw yan dati. Kaso, wala. Nabaliw. Sandaling napatingin sa kanila ang matandang lalaki. Ngumiti ito kaya nakita nila ang ilang ipin na natitira. Ngumiti na lamang din sila ng papilit. Akala nila ay aalis na ang matandang yon. Pero lumapit ito sa bakod nila at nagsalita. Yung mga aswang, maghahasik sila ng lagim. Kailangang mailigtas ang babaeng albularya. Kailangan hindi siya magamit ng mga aswang. Kasi kung hindi, mas lalo silang lalakas. Kasing lakas ng tama ninyo. O di ba? Lakas ng tama, di ba? Hayaan mo na. Huwag mo na lang pansinin. Naglakad na pali sa matanda habang tumatawa. Napapailing na lamang ang dalawang magkaibigan at itinuon na lamang ang atensyon sa pagluluto. Mga ilang sandali lang ay natapos na rin sila at sabay na rin kumain. Bandang 12:00, lumabas sila para maghanap ng pwede nilang pagkakitaan. Pero habang tinatahak nila palabas ang kanilang baryo, nadaanan nila ang kumpulan ng mga tsismosa. Pinag-uusapan ng mga yon ang tungkol sa nangyaring pagpatay kay Mr. Ching. Saka lamang din nila nalaman ng inchik pala na yon ay kilala ng ilan sa mga kalugar nila. Nagpapautang daw kasi ang matandang inchik at kapag naniningil na, triple na ang tubo. Noong mga sandaling yon ay kinabahan silang dalawa kahit papaano. Ibig sabihin lang kasi nito, may iba ring nakakita sa nangyari. Pero kumilos ng normal si Nolan at Ricky. Kagaya ng kanilang napag-usapan, magsasawalang bahala sila sa nangyari. Pero kahit na ganoon, hindi naman nawawala sa utak ni Nolan ang posibilidad na aswang nga ang babaeng pumaslang sa mga yon. Naisip ko lang pre, paano kung yung bayawak pala yung aswang? Sinasabi mo bang yung nasa loob ng sako, yun yung aswang? Oo, kasi tingnan mo ang tanging nakita natin na lumabas sa compartment ay yung babaeng alimaw. O edi, saan napunta yung bayawak kung hindi yung babaeng yun mismo yung bayawak? Akala ko kasi mga aswang aso at pusa lang. Yun ang ginagamit na pagpapanggap nila. Malay mo nga lang naman, di ba? Mas maganda nang iniisip natin yun. Para mamayang gabi, mapagandaan natin kung sakali mang totoo yung sinasabi ko. Tumango na lamang si Nolan noong mga oras na yon. Itinuon na lamang nila ang atensyon sa paglalakad. Naglibot-libot sila sa malaking baryo ng Rosario. Ang kaso nga lang, wala silang mahanap na trabaho. Hindi rin naman sila makapasok sa paghahalo ng semento dahil wala namang bakante. Kaya naman, dismayadong nakabalik ng bahay ang dalawa. Dahil 12:00 pa lang naman, hindi na nila hinintay pa ang lalaking si Bentong. Naisipan kasi nila na magandang maliwanag ang paligid para mas madali nilang makita ang mga bayawak. Kaya naman kinuha na nila ang kanilang mga gamit. Diretso na sila sa kagubatan at mabilis na nilakad ang masukal na daan. Tinandaan na nila ang kanilang mga dadaanan kaya kampante na sila na hindi naman na sila maliligaw. Yun na yung bahay ng babae Siguradong doon na yung parteng papuntang ilog kung saan natin nahuli yung bayawak. Nang mapadaan na sila sa bahay ng babae, nakita nila itong nasa bakuran. Lalagpasan na lang sana nila nang biglang lumapit ito sa kanila. Tiningnan sila ng seryoso. Tila inaalam kung ano ang kanilang gagawin. Manguhuli na naman ba kayo ng bayawak? Pasensya na miss pero hindi kami nagpunta rito para makipagkwentuhan sa'yo. Tara na pre.
Abwak. Ha? Ano raw? Bulwak? Ano bumubulwak? Abwak. Yun ang tawag sa mga aswang na may kakayahang mag-anyong bayawak. Dahil sa kanilang narinig ay parabang naging masyadong seryoso ang mga sandaling yon para sa kanila. Hindi sila makapagsalita. Lalo na nang maging konektado ang sinasabi ni Amihan sa hinala nilang baka ang aswang na nakita nila ay ang bayawak din mismo. Hindi nyo alam ang bagay na yon. Pero ngayon sinasabi ko na sa inyo na hindi nyo dapat hinuhuli ang bayawak sa parting ito. Dahil hindi kayo nakakasigurado kung ang hinuli nyo ay normal na bayawak lang o aswang na nagpapanggap lang. Ang totoo niyan, meron kaming nahuling bayawak. Dinala namin sa black market pero kinuha sa amin ng mayamang inchik. Tapos, nagulat na lang kami. Yung bayawak naging aswang. Babaeng aswang. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Bumukas na kagad ang kakaibang pangamba sa mukha nito. Anong sinabi nyo? Hindi mo ba ganong narinig? Lumingon-lingon ng babae sa labas. Tila ba meron itong nararamdaman sa paligid. Nagulat na lamang si Nolan at Ricky nang pilitin sila nitong pumasok sa loob. Dali, pumasok kayo dito. Bilisan nyo. Ha? Bakit? Bilisan nyo na. Bakit nga? May aswang sa paligid. Nang suyuri nila ng tingin ng paligid, ay napansin nilang parang may mga tao sa likuran ng halamanan. Nakaramdam na rin sila ng takot. Kaya kahit na wala pa silang tiwala sa babaeng yon, hindi na rin sila nag-inarte pa. Pumasok sila sa bahay ng dalaga at sumilip sa bintana. Sino yung mga yon? Mga aswang. Pinabalik-balikan na nila ako. Bakit? Ano bang kasalanan mo sa kanila? At kung aswang nga sila, ano bang meron sa iyo at binabalikan ka ng mga aswang? Tingnan nyo ang bahay ko. Yan ang kasagutan kung ano o sino nga ba talaga ako. Teka, albularyo ka? Oo, isa akong albularyo. At ang dahilan kung bakit nila ako binabalik-balikan ay dahil meron silang kailangan sa akin. Kailangan nilang gamitin ang kaalaman ko para palakasin pa ang lahi ng mga aswang. Pero kahit na kailan, wala akong balak na gawin ang gusto nila. Dahil alam kong kapamakan sa sanlibutan ang may dudulot nun. Biglang napaisip si Nolan. Naalala niya ang sinabi ng matandang si Mang Soro. Bigla tuloy siyang nagkaroon ng pagdududa kung talaga bang baliw ang matandang lalaki. Para kasi sa kanya, hindi nagkataon lang ang pagkakatugma ng sinasabi ng babae sa sinasabi ni Mang Soro. Paano ka nabubuhay rito kung hindi ka nakakalis sa bahay na to? May mga tao nagpupunta dito para bigyan ako ng makakain ko. Pero hindi rin palagi dahil nalalagay din naman ang buhay nila sa alanganin. Ano bang pangalan mo? Ako si Amihan. Ako ang pinakabatang albularyo sa samahan ng mga albularyo sa Barrio de Sais. Ang baryo ng mga kagaya ko. Dinala ko dito ng mga kasamaan ko nang malaman nilang kaya kong palakasin ang isang aswang. Meron kasi ako nakitang libro at napag-aralan ko yon. Bukod sa kaalaman ko, gusto ring makuha ng mga aswang ang librong yon para mapag-aralan. Kaya ka pala nila tinapon dito para makalayo sa mga aswang. Pero napapalibutan ka naman palagi ng mga aswang. Bakit hindi sila makalapit sa'yo? Malakas ang pangontra narito. Kaya kahit na anong pagtatangka na gawin nila, wala silang mapapala. Kaya kayong dalawa, pinapayuhan ko kayo na wag na muna kayong umalis. Siguradong susundan nila kayo. Ilang araw na silang hindi nakakakain na matino. Malakas ang kutob ko na kahit kayo, papatusin na nila. Diyos ko naman, dapat pala hindi na tayo tumuloy dito eh. Ikaw may ideya nito, di ba? Oh, maninisi ka na naman. Huwag na kayong mag-alala. Hanggang nasa loob kayo ng bakuran at sa bahay ko, walang mangyayaring masama sa inyo. Huwag lang kayo makikialam kung ano man ang mga bagay na makikita nyo rito sa loob at sa labas. Kailan pa nagkaroon ng aswang dito sa atin? Matagal na. Wala pa tayo sa mundong ito, pero nanahimik din sila ng mahabang panahon kaya walang nakakaalam kung totoo ba sila o hindi. Pero ngayong nalaman nila na may albularyong makakatulong sa kanila, bigla na lang silang nabuhayan ng loob. At ngayon, tingin ko, mas nalagay sa peligro ang buhay ko dahil natagpo na nila ang kinaroroonan ko. Napalunok na lamang ng laway si Nolan. Ramdam na ramdam niya ang kaba. Hindi niya kasi inakala na hahantong sa mas masaklap ang kanilang buhay. Hindi siya makapaniwala na malalagay sa kababalaghan ng mga sarili nila.
kahit na ang gusto lang naman nila ay makahanap ng pambayad sa upa. Pwede ba kaming tumira dito? Sa susunod na araw kasi baka mapalayas na kami. Uy, maya ka nga Ricky. Babae yan, mga lalaki tayo. At isa pa, hindi naman niya tayo kilala. Biro lang. Sige, samahan niyo akong manirahan dito. Nagkatinginan ng dalawa sa sinabi ng dalaga. Nagtataka sila dahil hindi man lang nagdalawang isip ang babaeng yon. Maganda at maputi si Amihan kaya nagsisimula na silang makaramdam ng pagkailang. Aminado naman si Nolan na kahit na papaano, lihim siyang humahanga sa kagandahan ng dalaga. Pero pilit na lamang niya yung inaalis sa kanyang isipan. Hindi sila makalis ng mga sandaling yon para kunin ang kanilang gamit. Hindi rin kasi umaalis sa mga nagmamasid sa kanila sa labas. Sumapit ang 5:00 ng hapon. Kung kailan kumagat na ang dilim, saka naman nagparamdam ang sama ng panahon. Bigla na lamang kasing umulan na malakas. Sinasamaan pa ito ng malakas na hangin. Amihan, sigurado ka bang kakayanin ng bahay mo ang malakas na hangin? Parang umaangat na yata ang bubong eh. Sementado nga, sablay naman ang bubong nito. Kinababahala ako nito. Baka yung mga sinasabi mong pangontra, lipa rin ng hangin eh. Kapag nawala yun, di ba makakalapit na sila sa atin? Oo, kaya nga ipagdasal na lang natin na sana humina ng ulan at ang hangin. Kasi kahit masama na ang panahon, nararamdaman ko pa rin sila sa labas. Kunin yung 2 itak na yon. Pambira naman. Malakas na nga ang ulan. Pagsisibakin mo pa kami. Ano bang sinasabi mo? Kunin nyo yon bilang proteksyon nyo sa sarili nyo. Dahil kung sakaling, Hindi na naituloy pa ni Amihan ang kanyang sasabihin nang makita nilang tumuklap na ang bubong. Tuluyan nang nakapasok ang ulan sa loob ng bahay. Sa mga sandaling yon, ramdam na ni Nolan na mas magiging peligroso na ang mga sandali. Ano, babae? Natangay na ba ang mga pangontra? oo, kaya kailangan na talaga nating umalis dito habang hindi pa sila nakakahalata. Dumaan sila sa bintana. Noong mga sandaling yon, naninigas ang kamay ni Nolan hindi lang dahil sa lamig ng panahon, kundi dahil na rin sa kaba na nararamdaman niya. Nagawa nilang makalabas ng bahay. Bukod sa aswang, ang kalaban na lang nila ngayon ay ang panahon. Malakas ang hangin, pero buti na lang ay hindi ganon kalakas ang ulan. Pumasok na sila sa kagubatan. Nagkandadulas-dulas pa sila noon. May mga sugat na rin ang kanilang mga kamay dahil sa paghawak sa matatalas na dahon. Pero hindi nila yon iniinda. Ang tanging layunin nila sa mga sandaling yon, walang iba kundi ang makalayo sa mga aswang na nag-aabang kay Amihan. Sandali lang. Oh, bakit? Sumabit ako. Yung damit ko. Paglapit ni Nolan, kita niyang nakasabit na sa nakausling sanga ang damit ni Ricky. Sinubukan nila yung tanggalin. Pero kahit narinig na lang nilang bigla ang sigaw ng mga aswang, sinubukan nila yung tanggalin. Ngunit narinig na lang nila bigla ang sigaw ng mga aswang. Para silang mga galit na galit. Sa puntong ito, sa sobrang taranta ay hinubad na lamang ni Ricky ang damit nito. Nagpatuloy na sila sa pagtakbo. At nang may madaanan na silang parang kuweba, agad-agad silang pumasok doon. Mag-aalas 6 na. Kapag inabot tayo ng dilim dito, mas lalo tayong mahirapan. Ang lakas pa naman ng hangin. Wala tayong magagawa. Kailangan nating tumigil dito. Kung gagala-gala tayo sa labas, baka tamaan pa tayo ng kidlat. Amihan, tingin mo, gaano ba karami yung humahabol sa atin? Hindi sila bababa sa 10. Anak ng tokwa naman oh. Ang dami naman pala nila. Marami talaga sila. Para siguraduhin madali nila ako makukuha. Pero wala silang kaalam-alam na kakayanin ko naman silang labanan. Ang mabuti pa, maghanap na lang tayo ng tuyong kahoy dito sa loob ng kuwebang to. Para naman makapagpainit tayo. Nilalamig na ako eh. Wag. Kapag nagkaroon ng liwanag dito, malalaman agad nila na narito tayo. Pero giniginaw na ako eh. Isin mo na muna. Mas ayos na yan kaysa maabutan tayo ng mga nilalang na yun. Ginaw na ginaw man si Ricky ay sinubukan na lamang niyang kayanin ng lamig na kanyang nararamdaman. Samantala, medyo naging kampante na rin sila noong mga sandaling yon dahil kalahating oras na silang naroon. Akala nila ay hindi na sila matatagpuan ng mga aswang. Ano nang mangyayari sa'yo? Wala ka ng bahay. Ang gara no?
Makikita na nga sana kami sa iyo. Kaso, bigla ka namang nawalan ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi rin ako maaaring bumalik sa amin. Mapapahamak ang mga kasamahan ko. Hindi lang sila, pati na rin ang mga pamilya namin. Nako, lalo pang naging magulo buhay namin. Pasensya na kayo kung nadadamay kayo. Hindi. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Ano kasi, kasalanan din naman namin eh. Hindi naman sana kami nandito kung hindi sana kami bumalik. Pero tingin ko, ito talaga itinadana kaya kami bumalik eh. Di ba pre? Baka kailangan mo talaga kaming makasama dahil mangyayari yun. Biruin mo, kung ikaw lang mag-isa, baka nakuha ka na ng mga sinasabi mong aswang. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, marunong ako makipaglaban sa mga aswang. Kaya hindi kayo dapat mag-alala para sa akin. Mag-alala kayo para sa sarili ninyo. Tumango-tango na lamang ang dalawang magkaibigan. Maya-maya pa, muli silang naalarma nang marinig na nila ang mga angil na mga aswang sa labas. Medyo humina na rin ang ulan noon kaya rinig na rinig nila. Grabe namang mga aswang to. Ang lakas naman ng pangamoy nila. Naamoy nila ang dugo sa mga sugat natin. Kaya naman, kailangan na nating lumaban. Ano? Lumaban? Bakit? Takot ka ba? Ako? Takot? Wawa? Sapakin ko pa sa mukha yung mga yan eh. Hindi natin sila dapat maliitin. Bababangis sila. Hindi silang ipapadala para kunin ako kung basta-basta aswang lang sila. Ayan na sila. Nasa harapan na. Nakatayo na ang mga aswang sa bukana ng kuweba. Napapalunok na lamang ng laway si Nolan. Kahit na may hawak siyang itak, hindi niya sigurado kung kakayanin ba nilang talunin ang mga yon. Wala pa siyang tiwala kay Amihan. Porque kasi babae ito, iniisip niyang mainhin ito. Nang may gumapang na dalawang aswang palapit sa kanila, umuna si Amihan sa kanila. Ayan na sila. Nagmamadaling pinalaga ni Amihan ng dalawang aswang. Gamit lang ang itak na hawak nito ay nakipagsabayan ng dalaga sa mga nilalang. Napanganga naman si Nolan at Ricky sa kanilang nasasaksihan. Parang ibang babae ang napapanood nila. Nawala ang pagiging mahinhin. Tara, tulungan natin siya, Ricky! Kahit paamba-amba lang ang dalawa, nagagawa nilang itaboy ang ibang aswang na lumalapit sa kanila. Pero maya-maya pa, mas lalong kinabahan si Nolan nang makitang nadagdagan pa ang mga aswang. May iba pang dumating. Diyos ko naman, hindi pa nga natin napapatay ang mga to. May mga dumating pang bago. Amihan, di ba ikaw ang kailangan nila? Pumasok ka sa loob, dali! Baka may lagusan! Pre, dead end yun. Malas naman talaga oh. Labanan na lang natin sila. Wala na tayong magagawa. Inihanda na nila ang sarili nila sa pangalawang paglusob ng mga aswang nang biglang makarinig sila ng sigaw sa labas. Para bang may ibang tao pang kinakalaban ng mga yun. Hanggang sa lumabas na rin ng kuweba ang ibang aswang. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, bigla na lamang nag-atrasa ng mga yon. Kaya naman agad-agad din namang lumabas din ang tatlo. Sa isang gilid nakita nila ang isang matandang lalaki. Medyo madilim na noon ng mga sandaling yon kaya hindi nila yon nakilala. Pero na magsalita ang matanda, para bang pamilyar sa kanila ang tinig nito. Ha ha ha! Mabuti na lang at dumating ako! Kung mga ho, akala mo naman si Santa eh. Sino ba to? Mang Soro! Magkakilala kayo? Taga sa amin to at baliw to. Teka, Mang Soro, wag mong sabihin na ikaw nga ang nagpatras sa mga aswang. Napatingin na lamang sila sa hawak-hawak na sandata ni Mang Soro. Isa yung espada na kinakalawang na ang dulo ng talim. Mang Soro, hindi mo na kailangan magpanggap. Mapagkakatiwalaan naman silang dalawa eh. Teka, si Mang Soro to. Nagpapanggap na baliw? Mabuti naman at nakilala niyo akong dalawa. Oo, tama kayo nang narinig. Nagpapanggap lang akong baliw para mas malaya akong makapagmasid-masid at makarating sa lugar ng mga aswang. Ano ba talaga kayo? Vampira? Naawa pa ako sa inyo dati nung natapon yung lugaw ninyo. Hindi naman pala kayo baliw. Baliw man ako, hindi. Ang matapon ng lugaw mo ay sadyang nakakaawa talaga. Lalo na kung wala ka ng perang pambili. Nako, parang baliw nga talaga to. Si Mang Soro ang isa sa mga nagtayo sa samahan ng mga albularyo. Matagal niyang estilo ang pagpapanggap na baliw. Dahil sa ganyan niyang taktika,
Marami na rin silang napatumbang mga aswang. Marami na rin siyang napatumbang mga aswang. Ano pa bang revelasyon na mangyayari? Nawiwindang na ako ah. Baka mamaya malaman na lang namin na asawa mo pala si Aling Pasita. Bigla na lamang natigil ang tawa ni Mang Soro. Nanahimik ito, bagay na ipinagtaka ng magkaibigan. Asawa mo nga? Hindi. Hindi ko nga kilala yun eh. Ay sus, lakas pala talaga ng tama nito eh. Ganyan talaga si Mang Soro. Likas sa kanya ang pagiging masayahin. Hindi na pagiging masayahin yan eh. Pagiging siraulo na yan eh. Ano ang susunod nating gagawin? Medyo tumila na ang ulan oh. Makakalis na tayo rito. Sumunod na lang kayo muna sa akin at dadaling ko kayo sa pinagtataguan ko. Sinimulan na rin nilang maglakad paalis pero hindi pa rin napapanatag ang kalooban ni Nolan. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa gilid-gilid. Noong mga sandaling yon, puro mga lagas na puno na ang kanilang nadadaanan. Mas nakakatakot na ang parting yon dahil kahit nasisinaga naman ng buwan, kakaiba ang atmosperang hinahati nito sa kanila. Nakakadagdag pa ang malakas na hangin na siyang bumubuhay ng kilabot ni Nolan. Hindi nagtagal ay nakarating na rin naman sila sa sinasabing kuta ni Mang Soro. Isa itong underground na parang noon pa ginagamit na matanda. Bumaba sila sa hagdanan. Ang nagsisilbing takip lang ng lagusan ay gulong ng sasakyan. Mang Soro, di ka ba talaga baliw? Hindi nga. Pasensya na kung niloko ko kayo. Ayos lang naman po. Hindi rin naman po tayo close eh. Itong underground na to, kayo ba gumawa nito? Hindi. Ang totoo niyan, nung nakarang taon ko lang ito nadiskubre. Mga Hapones ang gumawa ng underground na ito nung panahon ng pananakop nila. Ginagamit nila ang lugar na ito laban sa mga sundalong Amerikano at Pilipino. Pero nang matapos ang labanan, naging kuta na rin ito ng mga aswang noon. Pero kalaunan, lumayas na rin sila dito dahil nung araw daw, sabi ng lola ko, wala nang nakatirang tao dito. Wala silang mabiktima, kaya gutom na lang ang inabot nila sa underground na ito. Tumigil sila sa isang parang silid na walang pinto. Sa loob nito ay marami mga nakaukit na simbolo sa pader. Karamihan sa mga letrang naroon ay parang panghapon talaga. Pero naroon din ang ilang kagamitan ni Mang Soro sa pag-aalbularyo. Sigurado na bang ligtas na tayo rito? Wala akong nailagay na pangontra rito dahil hindi umaakma sa lugar. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag kasama niyo ako, wala kayong dapat ikabahala. Ngayon, dahil magkakasama na rin naman tayo, tulungan niyo ako maprotektahan si Amihan. Hanggat nabubuhay pa si Arong, kailanman ay hindi malalagay sa kapayapaan ang dalagang ito. Arong? Sino naman yun? Siya ang pinuno ng mga aswang. Dati rin siyang albularyo. Pero mas pinili niyang sumapi sa kampo ng kadiliman. Magaling siyang albularyo. Malakas naman siya bilang aswang. Yun ang dahilan kung bakit hindi nila pwedeng makuha si Amihan. Sa oras na magamit nila si Amihan, siguradong mas mahihirapan kami. Di ba, kahit makuha naman siya ng mga aswang, pwede naman niyang hindi ituro kung ano ang nalalaman niya? May kakayahan silang gumamit ng kakaibang salamangka. Mga itim na kapangyarihan na may kakayahang kumontrol sa kaisipan ng tao. Yun ang gagamitin nila sa oras na makuha na nila si Amihan. Pero, saka na muna ninyo isipin yan. Alam kong nabibigla pa kayong dalawa sa lahat ng mga kaganapan. Teka sandali, magpapakulo na muna ako ng tubig. Amihan, halika. Samahan mo ako. Hayaan na muna natin silang makapagpahinga. Umalis ang dalawa. Naiwan si Nolan at Ricky sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Pre, kumusta kaya si Bentong no? Siguradong hinahanap na tayo nun. Ang masama niyan, baka isipin niyang iniwan na natin siya. Siraulo pa naman yun madalas. Hindi yan ang naiisip ko pre. Baka pumunta rin siya sa kagubatan para hanapin tayo. Malalagay sa alanganin ng buhay niya. Lalo na't ang daming impaktong mga na aswang-aswang na yan. Matapos lang ang halos 5 minuto ay nakabalik na rin si Mang Soro at si Amihan. May daladala ng kaping barako mga yon. Agad naman nilang hinigup yon para na rin mainitan ang katawan nila. Dumito na muna kayo hanggang bukas ng umaga. Mukhang magpapatuloy kasi ang masamang panahon eh. Mang Soro, maraming salamat ha.
Buti na lang talaga hindi ka baliw. Kasi kung baliw ka, baka wala na kami. Hindi. Kahit nawala ako, kayang-kaya ni Amihan na iligtas kayong dalawa. Ramdam ko na wala kayong tiwala sa akin. Pero baka hindi nyo naitatanong. Ako ang pinakamagaling pagdating sa paghawak ng sandata. Ganun ba? Di wow. Noong mga sandaling yon, gumaan na rin kahit papaano ang kalooban ni Nolan. Pero si Ricky, pagdating na madaling araw, ay inaapoy na ito ng lagnat. Mahina kasi ang resistensya nito, kaya kaunting babad lang sa ulan, bumibigay kaagad. Buti na lang, manggagamot din ang dalawa nilang kasama. Agad itong inasikaso ni Amihan. Kung ano-anong mapapait na halamang gamot ang pinainom kay Ricky. Masuka-suka pa ito sa sobrang pangit ng lasa. Pero dahil din naman doon ay naging maayos na rin ang pakiramdam niya. Magpahinga ka na muna pre. 3:00 pa lang naman Ikaw ba? Hindi ka ba matutulog? Mahihinang nilalang lang ang natutulog. Kaya ikaw, matulog ka na para makapagpahinga ka ng maayos. Diyos, yabang nito. Hindi na sumagot pa ang binatang si Nolan. Hinayaan na lamang niyang makapagpahinga si Ricky. 3 oras pa ang nakalipas, naririnig na rin nila ang tumitilaok na manok sa kung saan. Masama pa rin ang panahon, pero pansamantalang tumigil ang ulan. Kahit na wala pang tulog, kinailangan na rin nilang makaalis. Kailangan kasing makabalik ng 2 binata sa kanilang baryo. Nolan, may gusto sana akong ipapakausap sa'yo. Maingat na silang naglalakad nung oras na yon dahil sa basa pa rin ang lupa. Habang tinatahak nila ang daan, ay hindi nila maiwasang mag-usap. Ano pong ipapakiusap nyo? Kung ayos lang naman, doon na muna si Amihan sa inyo. Hindi ko siya maaaring isama sa akin Dahil gaya ko, hinahanap din ako ng mga aswang para paslagin. Napatigil si Nolan sa paglalakad. Para kasi sa kanya, hindi magandang ideya na sa bahay nila titira si Amihan. Bukod kasi sa pwede silang mapahama kapag nasundan sila ng aswang, baka mas mapaaga pa ang pagpapalaya sa kanila kapag nalaman ni Aling Pasita na may kasama na silang iba sa bahay. At isa pang babae. Hindi po pwede yan Palalayasin na nga kami ni Aling Pasita sa bahay kasi wala kaming maibayad. Tapos titira pa siya sa amin. Wala ring nangyari. Isa pa, madadamay kami. Nakakatakot yung mga aswang na yan Sabihin na natin kailangan natin protektahan si Amihan laban sa mga aswang. Pero wala naman kaming alam sa patayan. Lalo na kung mga aswang pa ang makakalaban. Naiintindihan ko ang gusto mong iparating. Wala namang problema. Gagawa na lang ako ng paraan. Uy, Ren naman. Kawawa naman yung tao. Alam mo namang siya ang punteriya ng mga aswang, di ba? Magagalit nga si Aling Pasita. At isa pa, hahabulin na rin tayo ng mga aswang niyan. Gusto mo na bang hindi ka na masilayan ng mga magulang mo? Pwede kang mamatay. Ako na ang bahalang kumausap kay Pasita. Kung ano man ang utang ninyo sa kanya, sige, ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Pero kung ang iniisip mo ay ang kaligtasan nyo, pagkatiwalaan nyo naman si Amihan. Sinisiguro kong hindi naman siya magiging pabigat. O ano pre, payag na. Ay nako, ano pa bang magagawa ko? Pero teka, bakit mo kakausapin si Aling Pasita? Para mapapayag ko siyang bigyan pa kayo ng mas mahabang palugit. Malakas naman ako sa taong yon kahit na matagal na kaming hiwalay. Akala niya kasi nabaliw na ako ng tuluyan Wala siyang malay na nagpapanggap lang ako. Para na rin hindi siya madamay. Walang ya... Di nga. Oo, dating mag-asawa si Aling Pasita at si Mang Soro. Ang gulo mo naman kausap, Mang Soro. Sabi mo kanina, hindi mo kilala si Aling Pasita. Tapos ngayon, dati mo palang asawa. Siyempre, hindi ko muna sinabi sa inyo. Dami mong pautot, Mang Soro. Tumawa na lang ng malakas sa matandang lalaki. Para na itong nababaliw. Tumahimik lang ito na makarating na sila sa pinakagitna ng kagubatan. At makalipas nga ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa kanilang baryo. Humiwalay sa kanila si Mang Soro. Sinimulan na naman ito ang pagpapanggap na baliw. Kayo na ang bahala sa kanya ha. Sige po, mag-iingat ka Mang Soro.
Ngumiti lang sa kanila ang matanda at naglakad na rin palayo. Tinahak na rin naman nila ang daan pabalik sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, naabutan nila si Bentong. Sa pangingitim ng ilalim ng mata nito, maahalatang hindi yun nakatulog. Mga buwisit itong mga to. Saan ba kayo nanggaling? Ay, teka. Bakit kasama niyo itong babaeng to? Kunwari ka pa, gusto mo rin naman siyang narito eh. Agad na silang pumasok sa loob. Dito na nila pinaliwanag ang lahat. Kumbinsido naman si Bentong. Dahil ayon din dito, may mga aswang na ring namamataan sa ibang parte ng kanilang baryo. Talamak na talaga sila mga pre. Tingin ko, nagmamadali na silang makuha itong si Amihan eh. Yun nga rin ang iniisip namin. Kaya nga dapat, bago sila magtagumpay, mapatay na ni Mang Soro yung pinuno ng mga aswang. Ha? Mang Soro? Alin? Yung baliw? Hindi totoong baliw si Mang Soro. Ang totoo, nagpapanggap lang siya para makapagmasid sa mga aswang. Miyembro siya ng samahan ng mga albularyo. Kasama niya itong si Amihan. At hindi lang yan. Si Mang Soro, dating asawa ni Aling Pasita. Ha? Anong sinabi mo? Mag-asawa sila dati. Pero mula nang magbaliw-baliwan itong si Mang Soro, naghiwalay sila. Pero ang malaga ngayon, kapag nakumbinsi ni Mang Soro si Aling Pasita, madedelay ang pag-alis natin. Napapatango na lamang si Bentong ng mga sandaling yon. Lumipas ang ilang araw. Pansamantalang walang alam ang mga aswang kung nasaan nga ba ang dalagang si Amihan. Samantala, pinayagan na sila ni Aling Pasita na manirahan pa roon hanggang 1 buwan. Sa pagkakaalam nila, nalaman na ni Aling Pasita na hindi naman pala talaga totoong baliw si Mang Soro. At saka lang din nila napagtanto na kaya pala talaga naging masama ang ugali ng matandang babae ay dahil na rin sa kalungkutan na makipag-iwalay ito kay Mang Soro. Sa ngayon, masungit pa rin naman sa kanila si Aling Pasita, pero hindi na sila nito minamata. Sa ilang araw na nakalipas, napagtanto ni Nola na kailangan din nilang makipaglaban sa mga aswang. Na kung tutuusin, hindi na rin niya maintindihan ng sarili niya kung bakit kailangan pa niyang sumali sa gulo. Pero tingin ni Nolan ay dahil na rin ito sa malasakit nila sa mga kalugar nila. At lalong-lalo na kay Mang Soro. Mula kasi nang makilala nila ang matandang lalaki, nalaman nila kung gaano nito pinoprotektahan ng mga tao noon pa man. Naawa sila sa matanda dahil hanggang sa edad nito, yun pa rin ang ginagawa niya. Kahit na pati ang sarili nitong minamahal ay pinili siyang hiwalayan. Kabisado na natin lahat ng tinuro sa atin. Ngayon, kailangan na lang natin kontrolin ang utak natin para mawala ang pagiging emosyonal natin. Ang exciting ito. Di ko inakala na darating ang araw na makikipaglaban na rin pala tayo sa mga aswang. Basta, kailangan nating mabuhay ah. May mga naghihintay pa sa pag-uwi natin. Nag-akbayan na lamang ang 3 magkakaibigan. Pagkatapos, pinuntahan na rin nila si Amihan sa loob. Naabutan nila yun na naghahasa na ng maliit nitong kutsilyo. Maya-maya pa, natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Mang Soro. May mga sugat ito, pero hindi naman malala. Mabuti na lang at gabi na kaya walang nakakitang tao sa kanya. Isara niyo ang pintuan, dali. Hindi pwedeng malaman ni Pasita ang nangyari sa akin. Nangako ko sa kanya nung nakaraan na hindi na ako makikipaglaban sa mga aswang. Ano ba nangyari? Nakalaban mo ba ang mga aswang? Oo, nakalaban ko sila. Pero hindi nila ako tinapos. Parang meron silang pupuntahan eh. Parang nagmamadali sila. Hindi nila tinapos ang laban namin. Kailangan nyo silang mapigilan. Sa abandonadong baryo, tingin ko nagkakaroon ng bentahan ng mga tao roon. Mga aswang ang customer na kung saan mga bata o babae ang binibenta. Yung black market? Alam namin ang abandonadong baryo na yun. Nung nakaraan pa ako nagmamanman doon. Bukod sa bentahan, tingin ko meron din silang ginagawang maliit na kuta nila roon. Kailangan na natin makarating doon ngayon. Mang Soro, kaya niyo bang gamutin ang sarili niyo? Huwag nyo na akong intindihin. Mas unahin nyo ang mga bata at kababaihan na naroon. Sige, ihandaan niyo na ang mga sarili niyo. Ito ang magiging unang laban natin. Kahit na anong mangyari, kailangan nating mailigtas sa mga bata at kababaihan. Huminga ng malalim si Nolan. Hindi niya may kakaila ang kaba na nararamdaman niya.
Pinagpapawisan siya ng malamig kahit hindi naman mainit ang panahon. Naninigas na naman ang kamay niya, pero buti na lang ay nagagawa na niya itong kontrolin. Nang magsimula na sila maglakad, unti-unti na ring nawawala ang kaba at pangamba na nararamdaman ng binata. Kapag nakikita niya si Amihan na kalmado lang, naahawaan siya nito. Kaya naman kahit walang karanasan sa mga ganoong bagay, nagkaroon siya ng sapat na lakas ng loob para sumabak sa laban na yon. Iniwan nga nila si Mang Soro. Tinungo na nila ang abandonadong baryo kung saan naroroon ang black market na alam ng 3 binata. Nang makarating na sila sa abandonadong baryo, nagtaka sila dahil nawala na ang iskinitang dinaraanan nila. Meron ng harang ang mga yon. At kung susubukan naman nila makapasok, ay hindi rin naman nila kakayanin. Malas, nilagyan na nila ng harang. Parang nalaman yata nilang nakapasok tayo dati dito eh. Baka dahil yun sa pagkamatay ni Mr. Ching at ng mga kasama niya. Pagkapatay, hindi pagkamatay. Nakita natin kung paano brutal siyang pinatay, di ba? Kailangan natin makahanap ng ibang daan. Anumang oras ay magsisimula na ang bentahan. Subukan natin sa banda ron. Tara! Nang tumbukin nila ang direksyong yon, ay halos 2 minuto pa ang kanilang nilakad. Meron silang nakitang mga nakatambak na gulong. Nang akyatin ni Nolan yon, natanunan niya ang maliwanag na market sa hindi kalayuan. Eto, nandito na tayo. Pero, Amihan, paano pala natin malalaman kung sino sa mga nandyan ang mga aswang? Kapag nakita nila tayo, otomatikong ipapakita nila ang mga tunay nilang anyo dahil sa daladala kong anting-anting. Ang anting-anting ay tinutulungan akong pilitin ang mga aswang na magkaroon ng reaksyon sa presensya ko. Hindi ko maintindihan pero sige, bahala na. Paano gagawin? Maglalakad lang muna tayo ng normal. Isukbit niyo na muna ang mga sandata niyo sa tagiliran niyo. Kailangan muna nating mahanap kung nasaan ang mga bihag nila. Sabay-sabay na sumang-ayon ng 3 binata. Noon ngayon nagsimula na rin silang maglakad palapit sa black market. Bawat takbang nila, parang pakiramdam nila ay nasa isang pelikula sila, na kung saan ay tila may slow motioning pang itong paipek. Sinasabayan pa ng usok na hindi naman nila alam kung saan nanggagaling. Dahil sa senaryong yon, akala nila ay sila na nga ang mga bida sa labanang yon. Ayos na sana ang kanilang paglalakad nang madapa naman si Ricky. Meron itong natapakang bato. Ay sus! Napakalampa mo naman talaga kapag ganitong eksena. Manahimik ka nga dyan. Baka bigwasan kita eh. Sayang ang moment, ang ganda na. Bumalik na sila sa kanilang paglalakad. Maya-maya, nakalapit na rin sila sa mga nagtitinda. Kita nila roon na halos lahat ng iligal na bagay binibenta lang doon na parang normal na gamit lang. Pre, ang taas ng kalibre ng baril na yun ah. Huwag ka maingay. Kapag meron tumingin sa atin ng masama, ibig sabihin lang nun, isa siyang aswang. Tahimik lang silang naglalakad na parabang nasa palengke lang sila. Nililibot nila ang kanilang paningin, pero wala silang makitang lugar na maaaring pinaglalagyan ng mga bihag. Mawawala na sana sila ng pag-asa nang marinig nila ang isang lalaking aswang. Sa pagkakarinig nila ay may alam ang lalaki kung nasaan ang bentahan ng tao. Lihim nila yung sinundan hanggang sa makalis na nga sila sa black market. Sa kakalakad nila, meron silang nakitang malawak na kapatagan. At sa kapatagan na yon, sa bandang dulo ay naroon ang mga tent. Meron ding isang malaking entablado na kung saan naririnig nila ang isang lalaki na nagsisilbing tagapagsalita. Sakto ang dating natin, magsisimula pa lang sila. Ihandaan niyo na ang mga sandata ninyo. Pero una niyong ihanda ay ang pagiging asintado niyo. Paano ang una nating magiging sandata? Habang abalang-abala ang mga aswang sa parteng entablado, inaasinta na ng 3 ang mga naroon. Mga ilang sandali lang, nagbigay hudyat na si Amihan. Binitiwan nila ang mga palaso. Lahat ng unang palasong pinakawalan nila ay agad din namang tumama sa mga yon. Hindi ba sila nakontento, kaya naman pinaulanan nila ang lahat ng aswang. Natatarantang parang mga pusa ang mga nilalang. Hindi nila alam kung nasa nagmumula ang mga palaso. Nang maubos na ang mga palaso nila Nolan, lumabas na rin sila ng kanilang pinagtataguan. Kanya-kanya na silang hugot ng mga sandata nila. Maanga silang naglakad palapit.
Pinairal na naman nila ang pagiging bida kuno sa isang palabas. Wala silang nararamdamang kahit na anong kaba. Kahit sila Nolan na unang beses pa lamang makakaharap ang mga aswang, tila sumasabay na lang sa agos ng pangyayari ang kanilang kalooban. Sugod! Kinabigla ng tatlong binata ang bigla na lamang pagbilis ng kilos ng dalaga. Pero si Nolan, naiintindihan niya agad kung bakit. Agad na nagrehistro sa utak niya ang epekto ng anting-anting sa dalaga. At sa kabilang banda, tila naging interesado din siyang magkaroon ng ganon. Pero sa mga sandaling ito, mas pinagtuunan na muna niya ang kanilang kalaban. Ang kakapal ng mga mukha niyong ibenta ang mga taong walang kinalaman sa kahayupan ninyo! Walang awang tinaga ni Nolan ng isang aswang na humaba pa ang dila. Napatay niya yon sa harapan ng dalawang kaibigan niya. At dahil sa nakita nila Ricky at Bentong, tila ginanahan din ng dalawa na makapaslang ng aswang. Tingnan niyo si Amihan! Kaya siya ganyang kalakas at kabilis dahil sa anting-anting. Pero tayo, tapang lang ang meron tayo. Kaya tayo ang mas malakas. Tama! Munda kayo! Lumuling lumapit ang magkakaibigan sa mga aswang. Sa bilis nilang makipagtagaan, wala ni isang aswang ang nagtatangkang makalapit sa kanila. Tila ba sinasalo na lamang ng mga yon ng kanilang bawat pag-atake? Nang tingnan naman nila si Amihan, marami na itong napabagsak na aswang. Mag-iingat kayo! Ikaw din! Makikipaglaban na sana sila ulit nang biglang may narinig silang kampana. Napatakip sila ng tenga. Masakit sa tenga ang kanilang naririnig. Pero napagtanto ni Nolan na parabang silang tatlo lamang ang nakakarinig ng tunog na yon. Nakita kasi nila si Amihan na tuloy lang sa pakikipaglaban. Anong tunog to? Sakit sa tenga! Kailangan yung labanan. May ginagawa silang pandaraya. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng ulo ko sa tunog. Biglang tumumba si Bentong. Nabahala naman si Amihan nang makita yon. Kaya naman agad-agad itong lumapit sa kanila. Ano bang nangyayari sa inyo? May naririnig kaming kampana. Ang sakit sa tenga. Wala naman Teka, Nang mapagtanto ng dalaga na ginagamitan na sila ng ibang aswang ng itim na kapangyarihan, isang salamangka na tanging mga aswang lamang ang may kakayahang gumawa. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng dalaga. Agad nitong binulungan ang dalang anting-anting. Buti na lang ay wala nang umaatake sa kanilang aswang kaya natapos ni Amihan ang kanyang orasyon. Nawala na rin ang naririnig nila Nolan. Nagising na rin si Bentong, pero nararamdaman pa rin nila ang sakit ng kanilang ulo. Baka kaya nila nadali si Mang Soro dahil sa pandarayang yon. para sa kanila, hindi yun pangdaraya. Isa yun sa mga pinagmamalaki nilang taktika. Kapag ang aswang marunong gumamit ng itim na kapangyarihan, ibig sabihin lang nun ay marami na rin siyang alam o karanasan. Kaya mag-iingat tayo sa kanya kung sino man yan. Nasaan na mga aswang? Mga buwisit sila. Umatras na sila. Hindi na natin sila habulin. Mas malaga sa atin ang buhay ng mga biyag nila. Nilapitan na rin nila ang mga kabataan at kababaihan na magkakasamang nakatali ang mga kamay. Huwag na kayo mag-alala. Ligtas na kayo. Sumunod kayo sa amin. Tatakas na tayo sa lugar na ito. Sinamantala na nila ang pagkakataon na wala na ang mga aswang sa black market. Ang iba rin namang tao na nagtitinda, nagsialisan na rin dahil sa takot na baka sila ang kainin ng mga aswang. Sa isang iglap, parang naging ghost town na ang lugar. Bentong, mauna na kayo. Bakit? Ano bang gagawin nyo? Kukunin namin itong mga baril. Kesa magamit to sa kasamaan, gagamitin natin to sa mga aswang. Agad na ipinasok ni Ricky at Nola ng mga 45 na baril sa sako. Binuhat nila yon kahit na sobrang bigat na. Nang matapos na nilang mapataka sa mga tao, bumalik na rin sila sa kanilang bahay. Diyos ka, kaya daming baril naman yan. Baka mamaya mahuli kayo ng mga pulis. May kaso yang ganyan. Ano bang tawag doon? English yun Illegal possession of underarms. Uy, anong pinagsasasabi mong underarm? Ano yung kilikili? Sige, ano? Hindi ko rin alam Basta ang alam ko, hindi underarm. Ay, wag na kayo mag-away. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Dinala namin itong mga baril na ito pang alternatibo. Pwede rin itong pang starter sa laban.
Maganda ang ideya ni Nolan, Mang Soro. Hindi natin alam kung gaano pa sila karami eh. Pero ang mas dapat natin pinaghahandaan ay si Arong. Pakiramdam ko, siya ang gumamit ng itim na kapangyarihan kanina. Mahirapan tayo sa kanya. Kanina rin. Pakiramdam ko, siya ang gumagamit ng itim na kapangyarihan. Kaya mahirapan tayo sa kanya. Kanina nga rin ho, ginamit din sa amin yon. Nakarinig kami ng malakas na tunog ng kampana. Sobrang sakit sa tenga. Buti na lang, may ginawa itong si Amihan eh. Pareho lang pala tayo ng narinig. Pero isang hudyat na yon para mas maging maingat tayo. Malakas si Arong. Uling laban naming dalawa binata pa ako. At hindi ko na alam kung ano na ang mga nagbago sa kanya. Kayo, Mang Soro, kumusta naman kayo ngayon? Buti naman, kinaya niyong gamutin ang sarili niyong mga sugat. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Nasanay naman ako mag-isa sa buhay ko Kaya, sige na, pagpahinga na muna kayo. Alam kong napagod kayo sa labanan. At binabati ko kayo dahil nakabalik kayo ng ligtas at walang napahamak. Napaka-basic lang naman kasi kalaban ng mga yun eh. Akala ko pa naman, sisilip na ako sa kamatayan. Hoy, huwag ka na munang magyabang. Malakas ang kutob ko na ang mga nakalaban natin kanina ay mga pinakamahihina lang na aswang. Hindi magawang magdiwang ng kalooban ni Nolan. Marami kasing aswang ang nakatakas. Para sa kanya, mas malala ang mangyayari sa oras na ang mga aswang naman ang dumesbak sa kanila. Habang nagpapahinga sa sofa nilang parang umuusok na kapag pinapagpag, malalim na iniisip ni Nolan kung paano sila tatagal sa labanan. Hindi niya kasi malaman kung ano ba talaga ang kakayahan ng sinasabi nilang Arong. Makalipas ang 5 araw, wala na munang aswang ang nagparamdam sa kanila. Para sa kanila, isa itong malaking himala matapos silang mapaslang ang ilan sa mga yon. Pero masama ang kutob ni Nolan doon. Isang hapon, nasa bakuran lamang sila. Normal lang ang kilos nila, na parabang wala silang mga nakalabang aswang. Parang wala silang iniisip na panganib. Biglang dumating ang matandang si Aling Pasita. Buong akala nila, sisingilin na naman sila nito. Pero hindi. Si Mang Soro ang pakay nito. Malabasin nyo nga rito yung siraulang matandang yan. Bakit hindi na lang po kayo pumasok? Bahay nyo naman po kasing dalawa yan eh. Anong Gusto mong palayasin ko kayo? Teka lang. Ikaw nga pre, doon ka nga muna. Ginagalit mo naman si Aling Pasita eh. Aling Pasita, pasok na lang po kayo sa loob. Nagpapahinga po kasi siya eh. Tinarayan pa sila na matanda. Tinasan muna sila ng kilay bago ito naglakad papasok ng bahay. Mukhang magkakabalikan na yung dalawa. Tama lang yan. Para naman kahit papano bumalik na yung dating ugali ni Aling Pasita. Sabi kasi ni Mang Soro sa akin, napakabait si Aling Pasita nun eh. Teka nga, nasaan ba si Amihan? Aba, nandito lang yung kanina. Oo nga, nandun naman nagpunta yung isang yun. O sige, dito lang muna kayo. Hahanapin ko lang. Malapit ng gumabi eh. Baka pagalitan tayo ni Mang Soro dahil hinayaan nating mag-isa si Amihan. Sandaling kinuha ni Nolan ng itak sa gilid at inilagay sa kanyang tagiliran. Lumabas siya ng kanilang bakuran. Naglakad-lakad siya para hanapin ang dalaga. Nang matanaw niyang bumibili ito sa bakery, binilisan niya ang kanyang lakad. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang may narinig na tinig. Para bang may bumulong sa kanya at tinatawag ang pangalan niya. Nang umarap siya sa likuran, nakita niya ang isang matandang lalaki. Mukhang mayaman ito dahil sa pagiging magarang kasuotan nito. Kayo po bang tumawag sa akin? Bakit naman kita tatawagin? Kilala ba kita? Pinagmasdan ulit ni Nolan na matanda ng maigi. Yung pakiramdam niya, para bang matagal na niya itong kakilala. Pero kapag iniisip niya kung papaano, mas lalo lang sumasakit ang ulo niya. Nagkamali lang ho siguro ako. Pasensya na. Sandali. Bakit? Ano bang kailangan nyo? Lumapit ang matandang lalaki hanggang hawakan na siya nito sa kaliwang balikat. Sandaling tinapik-tapik at saka ngumiti. Kung ako sa'yo, manahimik na lang kayong magkakaibigan. Wala naman kayong kinalaman eh. Kaya huwag kayong nakikialam. Ha?
Ano bang sinasabi nyo? Sino ka ba? Wala akong panahon para mandamay ng mga taong alam kong hindi ko naman mapapakinabangan. Kaya naman, binibigyan ko na kayo ng pagkakataon para umiwas. Tinatanong mo kung sino ako? Ako lang naman ang hinahanap nyo. Ako lang naman ang aswang na matagal nang gustong makuha ang kaalaman ni Amihan. Ako ang pinuno ng mga aswang. Ako si Arong. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, agad na nagtayuan ng mga balahibo ni Nolan. Nag-init ang kanyang katawan pero pakiramdam niya ay giniginaw siya. Hindi na naman niya maigalaw ang kamay niya. Bigla na lamang itong nanigas. Nang lingunin niya ang matanda, naglalakad na yung palayo. Ngumiti pa sa kanya saglit. At ang ngiting yun ang tila mas lalong nagpalala sa kanyang nararamdaman. Sumakit ng malala ang ulo niya. Hindi na rin normal ang kanyang panlalamig. Nang mawala na sa paningin niya ang matanda, mas lalo pang sumama ang pakiramdam ni Nolan. Naramdaman na lamang niya na nasa tabi na niya si Amihan. Nolan! Uy! Nolan! Anong nangyayari sa'yo? Yung ano? Yung alin? Sabihin mo, alin? Yung pinuno ng mga aswang. Si Arong. Nakausap ko siya. Hinawakan niya ako. Saka ako nagkaganito. Amihan, sobrang sama. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Anong nangyayari sa akin? Umiikot na sa paningin niya ang dalaga. Hanggang tuluyan na nga itong nawala ng malay. Nagising na lamang siya na nasa loob na sila ng bahay nila. Bumaba na rin ang kanyang lagnat. Nalaman niyang nawalan siya ng malay. Buti na lamang ay nagamot agad siya ni Mang Soro. Ayon sa matandang albularyo, ang pinuno nga ng mga aswang ang may gawa nun sa kanya. Buti at gumaling agad siya dahil ayon kay Mang Soro, mas malala ang mangyayari sa kanya sakaling hindi siya naasikaso kaagad. Maaari daw mabaliw o kaya mamatay. Yung pinuno ng mga aswang, nakita niyo ba siya? Hindi na. Wala na kaming nahagilap pa. Tingin ko, umalis na siya kaagad. Ang pakay lang talaga niya ay magbigay ng babala sa inyo. Nagtataka lang ako, kung talagang masama siyang aswang, dapat hindi na niya ako sasabihan na wag nang makisali. Hindi ba dapat? Wala naman siyang pakialam sa amin. At ang isa pa sa mas nakakapagpagulo ng utak ko, mas inulan niya akong lapitan kaysa kay Amihan. Hindi niya ako malalapitan dahil sa proteksyon na meron ako. Pero dahil alam na niya kung anong klaseng proteksyon ang meron ka, alam na rin niya kung paano ko kontrahin yan. Lumabas lang talaga siya para malaman kung ano ang gagawin niya sa mga pangontrang gagamitin natin. Tandaan niyo, dati ring albularyo si Arong. Anong gagawin natin ngayon? Tingin ko kasi, nagsisimula na rin siyang gumawa ng hakbang . Itong tanong ang gusto ko mabigyan ng sagot. May tsansa ba na manalo tayo sa aswang na yun? Di ba, sabi niyo gumagamit ng itim na kapangyarihan ng isang yun? Pinaghandaan nila ang nalalapit na paghaharap sa pinuno ng mga aswang. Lahat na ng pangontra sa itim na kapangyarihan ay inaral na ni Amihan at ni Mang Soro. Habang ang tatlong binata naman, mas lalo silang nagpakabuti sa mga sumunod na araw. Lunes ng gabi, bumalik sila sa underground na pinagkukutaan ni Mang Soro. Kinailangan na nilang lisanin ang baryo para na rin walang gaanong madamay ng mga sibilyan. Sa lugar na yun nila isinagawa ang kanilang huling pag-uusap at pagpaplano. Bukas ng gabi, darating ang mga kabaro natin, Amihan. Kakaunti lang pero lahat ng yon veterano. Kaya hindi nyo na kailangan mangamba na baka 5 lang tayong lalaban. Tayong 5, tayong lalaban kay Arong. Ganun ko lakas? Kailangan natin siyang pagtulungan? Noong araw, kayang-kaya ko naman siya kahit na mag-isa lang ako. Pero matanda na ako. Sa aming dalawa, parang ako lang ang nakakaramdam ng katandaan. Yon ang isa sa mga pambihirang katangian ng mga aswang. Mas matagal tumanda ang katawan nila kaysa sa pangkaraniwang tao na kagaya natin. Kakayanin natin to. Basta wag lang tayo magpapakita ng kahit na kaunting takot sa kanya. Dahil ang malalakas, mas lalong lumalakas kapag nakikita niyang mas mahina ang kalaban niya. Sa kahit saang larangan ng kompetisyon, palakasan man ang utak o katawan, palaging nananalo ang mga mas may malawak na kaisipan. Hindi lang tutungkol sa kung sino ang malakas mga iho.
Tungkol na rin ito sa kung sino ang mas matalino. Tungkol sa kung sino ang mas matalino. Bakit? Chess ba ang labanan natin? Ay, hindi. Sorry, biro lang. Yan, ganyang utak mo, iiwan mo yan dito, Ricky ha. Ang sinasabi ni Mang Soro at Amihan, hindi magiging pisikalan ang laban. Mas lalamang ang labanan ng utak. Kasi mukhang dedepende lang si Araw sa kakayahan niyang makagamit ng itim na kapangyarihan. Tama ka ng sinabi mo, Nolan. Matalino kang mag-isip. Kawawa naman kami mga syunga. Nung gabing yun, wala silang ibang gagawin kundi ang magpahinga. Habang nakaiga sa papagsinolan katabi ang dalawa, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan niya. Pero nawala ang kanyang konsentrasyon nang biglang magsalita si Ricky. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, nakakalimutan ko ng sexy at maganda si Amihan. Hindi na ba kayo nagagandaan sa kanya? Hindi na ba kayo naiilang kapag nakikita niyo siya? Bakit naman kami maiilang? Hindi naman kami katulad mo. Na lahat na lang ng kilos niya, tingin mo para sa'yo. O naman, grabe ka naman. Di naman ako ganyan, no? Salip na isipin mo yan, ang isipin mo, paano natin poprotektahan si Amihan? Yan ang pinakatungkulin natin sa laban. Kasi kapag si Amihan nakuha ni Arong, wala na, tapos na ang laban. Basta, kung ano man ang mangyari bukas ng gabi, palagi nyo lang iisipin ang dahilan kung bakit natin to gagawin. Para ito sa lahat. Malay nyo, kapag nailigtas natin ang mga tao, hindi na tayo palayasin ni Aling Pasita. Oo nga no. Buti na lang nagkaroon ako ng dahilan na lumaban dahil sa sinabi mo. Hindi ko pa rin kasi talaga alam kung bakit ako nandito eh. Loko, patulog ka na nga. Naunang nakatulog ang dalawang kaibigan ni Nolan. Pero siya, kahit kaunti ay hindi siya makaramdam ng antok. Mailap sa kanya ang pagtulog. Hindi siya mapakali. Kahit ilang araw na rin silang naiipit sa kaganapan na yon, parang hindi pa rin pumapasok sa kanyang utak na haharap na sila sa mga aswang kinabukasan. Natatawa na lamang siya. Parang nung nakaraan lang kasi ay si Aling Pasita lang naman ang kanilang problema. Bumangon siya ng higaan. Lumabas siya ng kanilang silid. Sumilip siya sa labas. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ng silid ni Mang Soro. Pero hindi niya inabutan na matanda roon. Nagulat siya nang makasalubong niya ang dalagang si Amihan. Uy, ginulat mo naman ako. Akala ko tulog ka na eh. Nag-aasa pa ako ng mga gamit. At saka may pinag-aaralan akong libro. Ikaw, bakit gising ka pa? Di ako makatulog eh. Kinakabahan ka ba? Oo eh. Sa totoo lang, nung una 50-50 lang talaga ako sa paniniwalang may aswang. Siguro, kung noong ko pa nalaman na buhay pa sila, baka nakapaganda ako eh. Magaling ka. Ha? Anong magaling? Wala nga ako nagawa nung hawakan ako ni Arong eh. Napag-usapan ka namin ni Mang Soro. Natutuwa siya sa kung papaano ka mag-isip, Nolan. Ha? Talaga? Oo. Sa inyong tatlo, ikaw ang pwedeng mamuno sa kanila. Malaki ang may tutulong mo sa laban. Kaya, huwag kang panghihinaan kapag mas malakas o mas mabilis sa iyo ang kalaban mo. Maraming salamat ah. Bumbuhay ko kasi hindi pa ako nasabihang magaling eh. Ay, siya nga pala. Pasensya na nga pala nung una nating pagkikita ah. Medyo nasusungitan kita noon. Inis kasi ako sa mga magaganda eh. Kasi paniniwala ko, manluloko ang mga magaganda. Mukhang hindi ka naman ganun eh. Edi, maganda ako sa paningin mo? Ha? Oo. Oo, ganun na nga. Bakit? Wala naman. O sige na, pabalik na ako sa silid ko. Ikaw, subukan mo na rin makatulog ah. Sandali. Bakit? Kapag tapos na ang lahat ng ito, gusto kitang mas makilala pa eh. Kaya dapat mabuhay tayo ah. Ngumiti na lamang sa kanya ang dalaga. Naglakad na rin yun palayo. Tipid na ngumiti na lang din ang binata at saka bumalik na rin sa kanilang silid. Sinubukan niyang makatulog. Dakong 5:00 na nang makaidlip siya. Pero pagsapit ng 6:00, ginising na rin siya ng dalawa niyang kaibigan.
maaga silang naganda. May kaunting pagbabago kasi sa kanilang mga plano. Nakaabot kasi sa kanila ang balitang ilan sa mga albularyong nakakuta sa gubat ay inatake na ng mga aswang. Kaya naman maaga silang lalarga para puntahan ng mga yon. Dakong 10:00 na nang marating na nila ang kuta ng mga albularyo. Dinatnan nilang sugatan ng mga kasamahan nila. Pero mabuti na lang ay wala ni isa sa kanila ang nasawi. Ayon sa mga albularyo, nakita nila ang mga aswang dakong madaling araw na may daladalang matandang babae. Sinubukan nilang iligtas sa matanda pero wala rin silang nagawa. Mang Soro, saan ka pupunta? Si Pasita, kailangan ko malaman kung siya ba talaga ang dinala ng mga aswang. Mabilis na naglakad paalis sa matandang lalaki. Pero sinundan naman nila Nolan na matanda. Nang makarating na sila sa kanilang baryo ay pinuntahan nila ang bahay ni Aling Pasita. Pero wala na roon na matanda. Merong sulat na iniwan sa lamesa. Nang basahin niyo ni Mang Soro, parang nanlambot ang tuhod nito. Inagaw ni Nolan ng sulat sa kabinasa rin nito ang nakalagay. Kailangan natin pumunta sa ilog ng Maribeles. Doon daw natin kikitain si Arong, kapalit ni Aling Pasita. Ikaw, amihan. Teka. May palitan na magaganap? Pero ano mangyayari? Hindi natin pwedeng ibigay si Amihan. Pero hindi rin naman natin pwedeng iwan si Aling Pasita sa kanila. Mang Soro, ikaw ang magdedesisyon nito at ikaw, amihan. Huminga ng malalim si Mang Soro. Hirap na hirap itong magdesisyon pero lumapit sa kanya ang dalaga. Mang Soro, sige na. Piliin mo si Aling Pasita. Pero paano ka? Paano mga tao sa oras na magamit ka na nila? Meron ako naisip na paraan. Gawin natin positibo ang pagdukot nila kay Aling Pasita. Pinagkatiwalaan ni Mang Soro ang naiisip ni amihan. Ginamit nila ang mga natitirang oras para pagandaan ang mga dapat nilang gawin. Saktong 6:00 na ng gabi, nilisan na nila ang baryo para makipagkita kay Mang Arong. Habang naglalakad sila patungo sa kung tawagin ay ilog ng Maribeles, merong mga kakaibang bagay ang napansin ni Nolan doon. Tumingin siya sa harapan ng punong may malapad na katawan. Nagtaka naman sa kanya ang mga kasama niya kung ano ang problema. Nolan, bakit? Kasama ba sa kakayahan ng itim na kapangyarihan ng makagawa ng ilusyon? Oo, kasama yon. Pakiramdam ko, yung mga nadadaanan natin mga puno kanina, hindi sila basta puno. Ha? Paano mo naman nasabi? Nakita ko kanina na parang gumalaw yung ugat kanina eh. Akala ko namamalikmata lang ako. Pero ngayon, sigurado na ako mula rito. Ginagamitan na tayo ni Arong ng Salamangka. Nagkukunwaring puno lang ang mga nadadaanan natin kanina. Pero ang totoo, hinugot ni Nolan ang kanyang itak. Tinaga niya ang puno. Sa isang iglap lang, biglang nanlabo ang paningin nila. Nang maging malinaw na ulit, nakita nila ang isang aswang na nakabulagta na. Mga aswang ang mga punong nadaanan natin. Balak ni Arong na papuntahin tayo sa ilog at kapag nandun na tayo, palilibutan tayo ng mga tauhan niya. Siniguro din niya kung may kasama tayong iba o wala. Napakatuso talaga ng aswang na yon. Tingin ko, kaming dalawa na muna ni Amihan ang mauna sa ilog. Kayong tatlo, hanapin yung iba pang mga aswang na nagpapanggap na puno. Kung pwede lang, lahat ng punong makikita nyo, tagayin na ninyo. Mang Soro, tama si Nolan. Kailangan natin maghiwalay na muna. Bawasan na muna natin ang mga aswang na pinakalat ni Arong. O sige, mag-iingat kayong dalawa ha. Bentong, Ricky, focus lang ha. Tinapik na niya sa balikat ang dalawang kaibigan at nagpatuloy na rin si Nolan at Amihan sa kanilang paglalakad. Bawat madadaanan nilang puno, hindi nila pinalalagpas. Tinataga nila yon. At dahil sa ginagawa nila, ilang mga aswang kagad ang napaslang nila. Kala siguro ni Arong tatanga-tanga tayo. Ang galing ng obserbasyon mo. Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga nilang marating ang ilog. Noong mga sandaling yon, nakita na nilang nakaabang si Mang Arong. Kasama nito si Aling Pasita na nakatali sa kawayan. Nakatapal ng panyo ang bibig. Noong mga sandaling yon, inobserbahan ni Nolan ang paligid kung parte pa rin ba yun ng ilusyon. Pero wala siyang makitang kakaiba o kahina-hinala. Mabuti naman at nakarating na rin kayo rito. Akala ko hahayaan nyo na lang mamatay ang matandang ito
Pero teka, nasan si Soro at yung dalawang garapata na kaibigan mo, iho? Hindi yun ang pinunta namin dito, kaya huwag ka ng tanong. Pag-usapan na natin kung ano man ang dapat pag-usapan. Pero hindi ikaw ang gusto ko makausap, kundi ang babaeng yan. Ano ba kailangan mo? Alam kong nabasa na ninyo ang sulat, kaya alam kong alam mo na ang kailangan ko. Lumapit si Mang Arong sa matandang si Pasita. Marahas nitong dinakma ang mukha nito. Hindi ko papaslangin ang matandang ito kung sasama ka sa akin ng mapayapa, amihan. Ilang beses ko mang sasabihin sa'yo na kasinungalingan lang ang nakarating na impormasyon sa'yo. Nasa akin nga ang libro, pero hindi ko naman alam kung paano gamitin yon. Binasa ko, pero paano ko maintindihan kung ang nakalagay dyan ay mga lingwahe ng mga aswang? Huwag mo akong lokohin. Hindi lingwahe ng mga aswang ang nasa librong yan. Kaya alam ko na natutunan mo na mga orasyon kung paano ko gagawing immortal. Kung ayaw mong maniwala sa akin, di sige. Ito ang libro, basahin mo. Kinuha ni Amihan sa kanyang maliit na bag ang itim at lumang libro. Hinagis niya ng malakas ang libro patungo sa kabilang banda ng ilog. Tingnan mo ang mga laman yan. Lingwahe ng mga aswang ang nakalagay dyan. Binasa ni Mang Arong ang nasa loob ng libro. Nagalit agad ang matandang aswang na makumpirma ang sinasabi ng dalaga. Hindi ang librong yan ang dapat kong mabasa. Hindi ang librong yan ang dapat kong mabasa. Wala ko napala dyan. Dahil ang librong hinahanap nyo. Nasaan? Nasaan ang librong yon? Wala nga sa akin. Nasaan? Sabihin mo! Hindi ko alam. Kung wala rin naman pala ako mapapala sa'yo, mas maganda nang tapusin ko na ang buhay ng isang ito. Nasa aktong papaslangin na ni Mang Arong ang matandang si Pasita, pero buti na lang ay biglang dumating si Mang Soro. Nasa akin! Tumigil si Mang Arong. Nakasalubong ang kilay nitong tumingin kay Mang Soro habang hawak ang itim na libro. Ito ang tunay na libro. Matagal ko itong itinago nang sa ganun wala rin kayong mapala kahit na makuha nyo si Amihan. Hinagis ni Mang Soro ang libro kay Mang Arong. Agad namang binasa na matandang aswang ang nakapaloob doon. Amihan, patawad pero mas mahalaga sa akin si Pasita. Matagal na panahon kaming hindi nagkasama ng dahil sa misyon na ito. Tingin ko, ito na ang tamang pagkakataon para piliin ko naman kung ano ang magpapasaya sa akin. Pero paano ang mga tao? Sa oras na makontrol na nila ako at magawa ko na sa kanya ang orasyon, mas magiging malakas na siya. Patawad. Ito na nga. Ito na nga ang librong yon. Kaya mangyayari na ang gusto ko mangyari. Amihan, lumapit ka na rito. Pakakawalan ko na matandang to kung lalapit ka ng kusa rito. Hindi kami papayag. Pakawalan mo na muna si Aling Pasi. Pwede bang manahimik ka na muna? Hindi ka kasali sa usapang ito. Amihan, pakiusap. Kahit na ngayon lang. Ibigay mo na sa akin to. Amihan, magdesisyon ka na. Huminga ng malalim ang dalaga. Pagdilat nito, nagsimula na rin itong maglakad sa tubigan. Noong mga sandaling yon, kinakabahan si Nolan kung magiging epektibo ba ang kanilang gagawin. Nang makalapit na si Amihan, agad naman pinakawalan ni Mang Arong ang matandang babae. Tumakbo si Aling Pasita at agad naman itong sinalubong ni Mang Soro. Wisit ka! Sabi ko sa iyo, tigilan mo na ito Muntikan pa akong matigok! Natuon ang atensyon nila kay Amihan nang sisimulan na ni Mang Arong na kontrolin ang utak ng dalaga. Nakatitig ito sa mata ni Amihan. Upang sa oras na kontrolado na ni Mang Arong ang dalaga, magagawa na rin agad ni Amihan ang pag-uurasyon gamit ang librong itim. Pero nagulat si Mang Arong nang ngumiti ang dalaga. Arong, nahulog ka sa patibong. Anong akala mo sa akin? Tinatablan ng pagpamanipula mo? Agad na kinuha ni Amihan ang gintong punyal na nasa likuran niya. Mabilis niya itong sinaksak sa dibdib ni Mang Arong. Dahil dito, agad na nabitiwan ng matandang aswang ang libro. Kinuha din naman yon agad ng dalaga. Manlilin lang! Gumagamit ka ng itim na salamangka kaya inaral ko na kung paano yung kokontrahin. Pasensya ka na pero mas matalino ako sa'yo. Sa katunayan, yung unang libro na binato ko sa'yo, yun ang totoong libro. At ang ibinigay ni Mang Soro, yun ang peke. Nalin lang ka ulit.
Plano niyo ang lahat ng ito? Sunod-sunod na pag-ubo ang ginawa ni Mang Arong hanggang sa tuluyan na nga itong nalugutan ng hininga. Buong akala nila ay panalo na sila. Pero laking gulat nila nang sila pala ang nalinlang ni Mang Arong. Narinig na lamang nila ang tinig nito na tumatawa. Lumabas ito mula sa kadiliman. Nang tingnan nila ang aswang na pinaslang ni Amihan, ibang aswang pala yun. Kapareho lang ang suot. Kayo yata ang nalinlang. Alam ko nang kokontrahin mo ang kapangyarihang itim. Kaya naisip kong gamitin ng isa sa mga bagay na hindi mo alam. Yun ay ang isa sa pinakamataas na level ng ilusyon. Ang gumawa ng sariling kamuka sa katawan ng ibang tao. Hindi na nagsayang ng sandali si Mang Soro at si Nolan. Mabilis silang tumakbo palapit doon. Pero laking gulat nila nang damputin ni Mang Arong ang gintong punyal. Itinutok nito ang patalim sa lieg ng babae. Sige, subukan niyong lumapit. Patay ang isang ito. Ngayon, Amihan, kunin mo ang libro. Basahin mo. Hindi na kita kokontrolin. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, susundin mo ko. Hindi dahil mamamatay ka, kundi dahil mamamatay ang dalawang kasama ninyo. Nanlalaki ang mga mata nila nang makitang daladala na ng aswang si Bentong at si Ricky. Nagtataka sila kung papaanong nabiyag nila ang dalawa, gayong kasama naman ito ni Mang Soro. Hindi ka ba nagtataka? Bigla ka nalang iniwan ng dalawa mong kasama habang papunta rito? Kasi, una pa lang, hindi mo naman talaga sila kasama. Ilusyon din ang nangyari. Aswang ang kasama namin nung una pa lang. Hindi sila Bentong at Ricky. Hayop ka talaga. Walang iya ka talaga, Arong. Wala kang kasing sama. Tumawa ng malakas sa matandang aswang. Ganon din ang mga kasama nitong aswang. Parang sa mga sandaling yon, nagdiriwang na ang mga yon. Ako ang pinakamagaling na aswang pagdating sa linlangan. Kaya nga ako nanatiling buhay noon kahit na pinagtulungan niyo ko, di ba, Soro? Ngayon, Amihan, basahin mo ang libro at simulan mo na ang orasyon. Dahil kung hindi, ang dalawang yon ang mamamatay. Walang magawa si Amihan kundi sundin ang gusto ni Mang Arong. Natutuliro na rin ang dalaga. Pumalpak ang lahat ng plano nila. At ngayon ay nasa alanganing sitwasyon pa silang lahat. Pero si Nolan, pilit niyang inaalam kung ano nga ba ang maaaring kahinaan ni Mang Arong. Hanggang sa bigla na lamang may pumasok na ideya sa utak ni Nolan. Tama, lahat ng kakayahan niya, nagagawa niya dahil sa matinding focus at konsentrasyon niya. Tama, kailangan kong sirain ang konsentrasyon at focus na matandang to. Hindi na nagsayang pa ng sandali si Nolan. Kumuha siya ng malaking bato sa gilid. Habang abala si Mang Arong sa pakikipag-usap kay Amihan, pinukul niya ng malakas ang bato patungo sa matandang aswang. Tinamaan yon sa ulo. Nakita nilang dumugo ang ulo nito. At dahil nakaramdam ito ng hilo ay nasira ang pinakamalupit nitong ilusyon na ginawa. Unti-unting lumabas ang tunay na itsura ni Mang Arong. Sandaling lumabo ang mga paningin nila. At nang muli itong luminaw, nakita na lamang nila si Mang Arong na uugod-ugod na pala. Sobrang tanda nito. Mahina na rin. Yun ang dahilan kung bakit ito nagsasagawa ng ilusyon para matakot sa kanya ang mga kalaban. Ang katandaan din nito ang dahilan kung bakit hindi naging pisikalan ng labanan. Wag mo kong paslangin, Iha! Huli na para magmakaawa. Agad na sinaksak ni Amihan na matandang aswang sa dibdib gamit ang gintong punyal. At hindi nga nagtagal, tuluyan na rin yung nalagutan ng hininga at kalaunan ay naging abo. Nawala na rin ang mga aswang sa paligid, na parte rin pala ng ilusyon na sinagawa ni Mang Arong. Ang totoo, wala naman pala itong ibang kasama. Nakahinga na rin sila ng maluwag. Naipanalo nila ang laban ng walang napapahamak sa kanila. Umalis na rin sila sa lugar na yun. Bumalik sila sa kanilang baryo na dala ang tagumpay. At magmula nang mapaslang nila si Mang Arong, wala nang nakita pang aswang sa baryo ng Rosario. At kahit sa mga kalapit na baryo din, nagkabalikan si Mang Soro at Aling Pasita. Hindi na rin napalayas pa ang 3 binata sa bahay. Pero sinisingil pa rin sila kada buwan. Samantala,
Nagpatuloy naman ang magandang samahan ni Nolan at ni Amihan. Habang tumatagal, mas nakilala nila ang isa't isa. Dahilan para unti-unting magkahulugan sila ng loob. Sa ngayon, nakabalik na si Nolan sa dati nilang buhay. Nakahanap na rin ng matinong trabaho. Sa lahat ng kanilang karanasan, masasabi ni Nolan na magsisilbi yung aral sa kanila. Isang aral na kahit saan sila magpunta, maaari nilang dalhin at gamitin sa kahit na anumang oras at sa kahit na anumang pagkakataon. Wakas,